Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1701 hanggang 1720. Kabanata 1701. Bagamat parehong Finland National, ang Telecommunications Group at Finland National Workers Union ay malalaking organisasyon sa Finland, wala sila sa parehong antas ng konsepto. Imposibleng gamitin ang parehong mga panlilinlang na ginamit laban sa unyon ng manggagawa sa grupo ng telekomunikasyon. Sa makatuwid, binigyan din ng malaking kahalagahan ni Jasper ang pagpupulong na ito kasama si Simon, ang chairman ng Telecommunications Group. Sa pagpupulong na ito, isinama ni Jasper si Greg habang si Brayson ay personal na humarap bilang intermediary introducer. Sa gusali ng punong tanggapan ng National Telecommunications Group, nakilala ni Jasper si Simon. Siya ay isang payat na matanda sa kanyang unang bahagi ng ika-60 taon. Kahit payat siya, matatag at malakas ang pakikipagkamay niya kay Jasper. Ang kanyang mga mata, kumislap na may masigla at nakabubusog na kislap at mukha siyang masigla, hindi katulad ng isang matandang nasa edad 60 na malapit ng magretiro. "Hello, Mr. Simon," magalang na bati ni Jasper. Tumawa si Simon at sinabing, "Mr. Lane, hello." Pinagaan ni Brayson ang kapaligiran at sinabing, "Kahit na magkaiba kayong dalawa sa edad, pareho kayong namumukod tanging kinatawan sa kani-kanilang mga bansa at larangan. Kaya, dapat mayroong maraming mga paksang magkapareho para sa inyo. Brayson, hindi ko maikukumpara si Mr. Lane ay bata pa, ngunit siya ay naging sanhi ng pinakamalaking kapangyarihan sa mundo tulad ng Estados Unidos na alam ng lahat sa Wall Street ang pangalang Jasper Lane na ako ay nagtatrabaho sa loob ng mga dekada, ngunit wala pa rin akong ganoong tagumpay, novel drama." Tumawa si Brayson at sinabing, "Simon, masyado kang magalang." Hindi ako." Umiling si Simon, tumingin kay Jasper na may nakakapasong mga mata, at sinabing, "Mr. Lane, naging sanhi ka ng pagkabangkarote sa maraming kumpanya sa Estados Unidos habang ikaw ay nasa Summerland ngayon, personal kang pumunta sa Finland." Naging tense ang kapaligiran dahil sa biglaang sinabi ni Simon. Dapat malaman ng isa na, bilang isa sa iilang grupong pag-aari ng estado sa Finland, ang Finland National Telecommunications Group ay nagkaroon ng hindi mapag-aalinlanganang monopolyo sa industriya ng domestic telekomunikasyon. Masasabing si Simon ang hindi nakoronahan na hari ng Finland industriya ng telekomunikasyon sa loob ng mga dekada. Ang matandang ito ay namamahala sa Finland National Telecommunications Group sa loob ng maraming dekada, kaya ang kanyang kadakilaan ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Si Greg, na sumusunod kay Jasper bilang isang mag-aaral at tagapag-alaga, ay labis na kinabahan na hindi siya nang ahas na huminga. Ngumiti si Jasper at sumagot, "Isa akong negosyante at itinataguyod ko ang paghahanap ng tubo at interes. Ang tanging pamantayan para sa akin upang hatulan kung matagumpay ang isang transaksyon ay ang makita kung ang parehong mga mamimili at nagbebenta ay maaaring kumita mula dito. At saka, hindi ako isang terorista. Kaya bakit ka natatakot sa akin, Mr. Simon?" "Natatakot ako sa iyo." Tumawa si Simon. Kahit payat siya, napakalakas ng tawa niya. "Young man from Summerland, you overestimate yourself. Bakit ako matatakot sa iyo?" "Eksakto, bakit matatakot sa akin si Mr. Simon? Pumunta ako dito para magdala ng benepisyo sa Finland National Telecommunications Group. Anong dahilan mo para matakot sa akin?" Pagharap sa sinabi ni Jasper, nawala ang ngiti ni Simon. He snorted coldly and said, "Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. NORTA. Hayaan mo ako. 10 bagay kung ano. Paraan na ginagamit mo para makuha ang Nokia, hindi ka makakabili ng kahit isang bahagi mula sa Telecommunications Group. Hinding-hindi ko ibebenta ang shares ng Nokia.
Hindi ko papayagan ang mga dayuhan na angkinan ang Nokia kahit na ito ay dahil sa aking optimismo tungkol sa hinaharap ng Nokia o bilang isang Finn na nagmamahal at nagpoprotekta sa mga pangunahing industriya ng kanyang bansa. Pagkasabi niya nito, nakatingin si Simon kay Brayson. Halata namang pinapahiwatig niya iyon. Ipinagkanulo ni Brayson ang kanyang bansa upang hanapin kaluwalhatian. Mukhang nahihiya at naiinis si Brayson, pero nagpigil siya. Sa halip, umiling lang siya at umiwas ng tingin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1702. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, binastos na ni Brayson si Simon, na matigas ang ulo at mapang insulto. Mr. Brayson. Lumingon si Jasper kay Brayson at itinuro si Simon bago nagtanong, talaga bang chairman ng National Telecommunications Group ang matandang ito? Bakit parang tulala, tanga, at kulang-kulang na matandang lalaki? Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng pagkatulala ni na Brayson at Greg, at kasabay nito, ikinagalit nito si Simon. Hindi pa sila nakatagpo ng isang tao na papagalitin kaagad ng mga tao. Damn you, Summerland Punk, ano ang pinagsasabi mo? Malamig na tinitigan ni Simon si Jasper at sumigaw. Nagkamali ba ako? Tumawa si Jasper at sinabing, bilang chairman ng Finland National Adunar Telecommunications Group, ang kailangan mong isaalang-alang ay kung paano dalhin ang National Telecommunications Group sa isang mas mataas na antas bago ka magretiro sa halip na maglabas ng mga pangunahing prinsipyo tungkol sa pagmamay-ari ng isang pribadong negosyo. Mr. Simon, matanda ka na talaga at dapat magretiro na. Ang kinabukasan ay nabibilang sa pandaigdigang nayon at isang globalisadong dependencies kahit na sa isang panahon kung saan ang mga bansa ay dapat magtulungan upang makamit ang isang win-win na sitwasyon, ikaw ay matigas ang ulo na nagdadaldal. Tungkol sa kung paano hindi mabibili ng mga dayuhan ang mga kumpanyang Finnish. Hindi mo ba iniisip na napaka-childish mo? Tumawa si Simon dahil sa galit at sinabi kay Jasper, kahit anong sabihin mo, hindi mo may tatago ang katotohanan na gusto mong bilhin ang Nokia, ang pambansang pagmamalaki ng Finland. Oo, gusto kong bilhin pero dahil nandito ako, ibig sabihin may mga gustong magbenta rin. Do you think you can stop it? Walang galang na sinabi ni Jasper, ang Finland National Telecommunications Group ay nagmamay-ari ng 11% ng Nokia sa pinakamahusay. Ano ang magagawa nito 11%? Ano kaya ito? Porsyento ang magpapasya at ano ang maaaring kinakatawan nito? Worst case scenario, I don't want your 11%, there are still 89% of the shares out there, so as long as I hold more than 51% of the shares, I can reorganize the board of directors and complete the acquisition of Nokia. How are you going to stop me then? Ang mga salita ni Jasper ay naging sanhi ng hindi kas-iya siyang ekspresyon ni Simon. Ang kapaligiran ay nahulog sa isang pagkapatas at katahimikan. Oh, muling nagsalita si Jasper, kinuha ang inisyatiba upang basagin ang awkward na katahimikan. Maaari kang makakuha ng lisensya upang makapasok sa industriya ng telekomunikasyon sa Harbor City at isang pangako na papasok sa mainland ng Summerland sa hinaharap upang makisali sa negosyo ng telekomunikasyon. Nakakadurog ng lupa ang mga salitang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Simon at hindi makapaniwala at gulat na tumingin kay Jasper. Napatulala rin sina Greg at Brayson. Wala sa mga taong ito ang mga hanggal. Naiintindihan nilang lahat na ang industriya ng telekomunikasyon ay isang pangunahing industriya na monopolyo ng Estado na makakaapekto sa kabuhayan ng mga tao. Sa normal na kalagayan, ang mga dayuhang kumpanya ay hindi papayagang pumasok sa merkado. Ito rin ang dahilan kung bakit ang industriya ng telekomunikasyon sa karamihan ng mga bansa ay monopolyo ng kanilang sariling mga negosyong pag-aari ng Estado. Novel drama. Isipin kung ang isang dayuhang kumpanya ang humawak sa mga tawag sa telepono ng mga tao ng isang bansa at mga opisyal ng gobyerno, magkakaroon pa ba ng seguridad sa bansang ito sa ganoong sitwasyon? Tanging ang mga napakaunlad na kapitalistang bansa tulad ng United States at United Kingdom ang magbibigay daan sa ilang dayuhang kumpanya na lumahok sa industriyang ito sa anyo ng mga lisensya. Gayunpaman, ang mga kumpanya ng telekomunikasyon na may monopolyo ay palaging mga lokal na kumpanya, tulad ng dayuhan. Hindi kailanman magagawang makipagkompetensya sa kanila ng mga kumpanya.
Kung ganoon, bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Jasper na gumawa ng ganitong uri ng pangako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1703. Ang pagtitiwala ni Jasper ay nagmula sa walang iba kundi ang kalamangan ng pagkakaroon ng memorya ng kanyang reincarnation. Ang Harbor City ay isang napaka-espesyal na lugar. Ito ay nasa ilalim ng kolonisasyon ng United Kingdom sa mahabang panahon. Bagamat 4 na taon na ang nakalipas mula noong handover, hindi gaanong nagbago ang sistemang sosyo-ekonomiko nito sa ilalim ng patakaran ng dalawang sistema. Ang Harbor City ay palaging tinatahak ang ruta ng pagpapaunlad ng kabisera. Ang industriya ng telekomunikasyon nito ay nagpapahintulot sa pribadong kapital na makapasok. Sa kasalukuyan, mayroong 3 higanti sa industriya ng telekomunikasyon ng Harbor City. 2 sa kanila ay may mga pinagmulan mula sa mga kapitalista ng United Kingdom at ang isa ay kabilang sa Half the Harbor Langdon. Ngayong nakabalik na ito sa soberanya ng mainland, bagamat hindi naalis ng industriya ng telekomunikasyon ang lahat ng pribadong kapital, sa pamamagitan ng ang hindi mahahalata na influence, ang bagong pribadong kapital ay pinagbawalan mula ngayon. Gayunpaman, sa isang panukalang batas upang amyendahan ang mga regulasyon na lalabas sa loob ng 7 buwan, binigyang diin na ang industriya ng telekomunikasyon ng Harbor City ay pinahintulutan at hinikayat ang pagpasok ng sariwang pribadong kapital. Sa mga susunod na henerasyon, ito ay itinuturing na isang pagtatangka ng mainland na reformahin ang sistema ng kumpanya sa pamamagitan ng paglilista ng mga monopolistikong kumpanya sa mga industriya ng telekomunikasyon na pag-aari ng estado tulad ng Summerland Telecom at Nobil. Gayunpaman, ayaw pang pakialaman ni Jasper ang kahulugan sa likod ng hakbang na ito ng mga opisyal ng mainland at Harbor City. Ang tanging bagay na inaalagaan niya ay ang pagkuha ng suporta ng Finland National Telecommunications Group nang hindi sumusuko ng anuman. Bakit ako maniniwala sa iyo? Tanong ni Simon na nakatitig kay Jasper na nanlalaki ang mga mata. Ngumiti si Jasper at sinabing, Mr. May nasa posisyon natin, kailangan ba natin gumamit ng kasinungalingan para linlanggan ang isa't isa? Hanggang kailan may tatago ang mga ganitong kasinungalingan? Malamig na sabi ni Simon, kung wala garantiya, hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Paano ko kayo mabibigyan ng garantiya sa pinakamataas na antas ng patakarang ito? Sa tingin mo ba ako ang pinuno ng ating bansa? Umiling si Jasper at sumagot, ngunit maaari akong pumirma ng VAM sa iyo hanggat handa ang Finland National Telecommunications Group na ibenta sa akin ang 11% na bahagi ng Nokia na hawak mo. Ipinapangako kong tutulungan kitang makapasok sa industriya ng telekomunikasyon sa Harbor City sa loob ng 1 taon. Kung hindi ko ito magagawa sa loob ng 1 taon, makukuha ng Finland National Telecommunications Group ang lahat ng pag-aari ng JW Capital sa Finland, kasama ang lahat ng share nito sa Nokia. Pagkarinig sa sinabi ni Jasper, maging si Brayson ay nakatingin kay Jasper na parang alien, pati si Simon, novel drama. Maaaring si Jasper ay isang baliw para sa pangahas na sumang-ayon sa VAM na ito, o si Jasper ay 100% sigurado na magagawa ito. Gayunpaman, paano magiging baliw si Jasper, na hindi nakarapat-dapat sa mga ordinaryong figure, kung makakaupo siya rito? Sa makatuwid, maaari lamang itong maging huli. Hindi kumibo si Simon, ngunit halatang kinikilig siya sa kalagayan ni Jasper. Nakita ito ni Jasper at ngumiti. Pagkatapos, sinabi niya kay Simon, Ginoong Simon, wala nang mas panabik sa mundong ito kaysa sa tagumpay. According to the laws of Finland, you are about to retire in another year. May tumitingin sa posisyon mo, di ba? Kung maaari mong i-promote ang negosyo ng Finland National Telecommunications Group sa Harbor City bago ka magretiro, o kahit sa mainland, kung gayon ang iyong opinyon tungkol sa susunod na chairman o susunod na presidente ay magiging lubhang mahalaga kapag nagretiro ka. At hindi maiiwasang maging pangalan mo. Naaalala ng lahat magpakailanman bilang pambansang muling komunikasyon ng Finland. Lumalaki ang grupo. Unang dumating ang tubo, pagkatapos ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng mga pahayag na ito, napakagat ng ngipin si Simon. 10 months. 10 months lang ang maibibigay ko sa'yo. Deal. Tumayo si Jasper, inilahad ang kamay kay Simon, at ngumiti. Sa tingin ko ito ay magiging isang napakagandang kooperasyon.
Hinawakan ni Simon ang kamay ni Jasper at bumantong hininga, pambihira ka. Sa totoo lang, bago ang pagpupulong, nakapagdesisyon na ako. Kahit anong kondisyon ang ibigay mo, hindi ako sasang-ayon, pero binigyan mo pa rin ako ng mga kondisyon na hindi ko kayang tanggihan. May mga tao na kailangan ng pera, kaya bibigyan ko sila ng pera samantala, ang ilang mga tao ay nangangailangan ng kanilang pangalan, kaya't ang isang tao ay maaaring maging sakam hanggat sila ay tao, habang ako ay may pananagutan sa lahat ng kanilang kasakiman, ang saligan ay ang taong ito ay maaaring magbigay sa akin. Sitwasyon, tinatawag ko itong deal, fair deal. Nang marinig ang sinabi ni Jasper, natigilan si Simon saglit. Pagkatapos, tumawa siya at sinabing, okay, ito ang asensya ng pangangalakal. Pagkatapos umalis sa Finland National Telecommunications Group, sumakay sina Greg at Brayson sa kotse. Sa 9.2% shares mula sa Workers' Union, 11% shares ng National Telecommunications Group nakakakuha lang, at ang dalawa, 9% minority shareholder shares na paminsan-minsang nakuha. Nagmamay-ari ka na ngayon ng 23.1% na shares ng Nokia ngayon, ikaw na ang pinakamalaking individual na shareholder sa Nokia at maaari nang sumali sa board. Excited na sabi ni Brayson kay Jasper. Ito ay malayo sa sapat. Patuloy ni Jasper, ang layunin ko ay makuha ang lahat ng Nokia, hindi ang umupo sa board meeting para maging isang aparato sa pagboto sa pamamagitan ng pagtataas ng aking kamay. Sumimangot si Brayson at sinabing, sa kasong ito, maaari ka lamang magsimula sa sekundarya. Mga merkado tulad ng mga stock at securities. Ginagawa ko na ang mga kaugnay na hakbang. Ngumiti si Jasper. Maya-maya, napansin ni Brayson na papunta sa Nokia ang sasakyan. Nagtatakang tanong niya, hindi ka ba namin ihahatid pabalik sa hotel? Kailangan kong pumili ng isang tao mula sa paliparan. Tumawa si Jasper. Tumanggaw si Brayson. Dahil hindi sinabi ni Jasper kung sino iyon, halatang walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Pagkarating ng sasakyan sa lugar ay nagpaalam na siya kay Jasper at bumaba ng sasakyan. Pagkatapos, hiniling ni Jasper sa driver na magmaneho ng diretso sa airport. Makalipas ang 1 oras, sa entrance ng airport, nakasandal si Jasper sa sasakyan habang pinagmamasdan si Celine na lumabas ng sasakyan na may dalang maliit na malita. Naakit niya ang atensyon ng hindi mabilang na mga lalaking Nordic at may magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Si Celine, na nakasuot ng pulang trench. Upuan ay mukhang maliit at maayos. Amerikana, tumingin siyen. Proporsyonal. Dumiretso siya kay Jasper, itinaas ang kamay, at ibinabalang ang gilid ng sunglasses niya para tingnan si Jasper gamit ang maningning niyang mga mata. Sa kabilang banda, iniabot niya ang lever ng kanyang malite kay Jasper at sinabing, "Yo, Mr. Lane, you look energetic." Habang nilalanghap ang napakabangong halimuyak ng babaeng nasa harapan niya, hinawakan ni Jasper ang malita at sumagot, "Siyempre, mag-isa lang ako sa ibang bansa, hindi ba matutuwa ang mga taong nananabik na mapunta ako sa pinakamalalim na antas ng impyerno?" Nakangiting sabi ni Celine, "Akala ko matamlay ka ngayon, pero gamaan ang pakiramdam ko nang makitang napakaliit mo pa rin, ihatid mo ako sa hotel pagkatapos ng mahigit 10 oras na paglipad." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1704. Matapos ibigay ang malita sa driver para ilagay sa trunk, binuksan ni Jasper ang pinto at pinasakay si Celine sa sasakyan. Nakayuko si Celine at nang papasok na siya sa sasakyan ay nakita niyang maingat na nilagay ni Jasper ang kamay nito sa bubong para hindi mabunggo ang ulo nito. Kaya naman, hindi ko napigil ang sabihin, "Napakamalasakit sa akin, sinong vixen ang nagturo sa iyo nito? Ito ba ang unang beses na naramdaman mo ang akin pagmamahal?" Pagharap sa retorikong tanong ni Jasper, kumunat ang ilong ni Celine, ngumuso, at sumakay sa kotse. Sa soft capsule seat ng MPV, kinausap ni Celine si Jasper nang pumasok ang huli mula sa kabilang side, "Nabalitaan ko na halos hindi ka na makabalik mula sa Sunrise Land. Nag-alala ako ng ilang araw." "Talaga? Pero noong nabasa ko ang balita, nakita ko na nagkataong dumadalo ka sa ilang business forum at summit sa mga iyon. Ilang araw at ikaw ang pangunahing tagapagsalita sa mga komperensya.
Mukha kang napaka-high-spirited kapag pumasa ka sa paghatol sa lahat ng bagay, ganap na natalo ang lahat ng mga big shot sa mundo ng negosyo. Parang hindi ka nag-alala sa akin eh. Celine chuckled and said, parang pinapansin mo rin ako. Hindi mo nakalimutang abangan ang balita sa akin habang ikaw ay hinahabol at tumatakas sa kapahamakan. Wala ako sa mood makipagbiroan sa iyo sa ngayon, nalulula ako sa lahat ng nasa harapan ko. Nang sabihin ito ni Jasper ay medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Celine. Naiintindihan ko ng kaunti ang tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Tumaas ang kilay ni Jasper at nagtanong, kung ikaw ay ako, magkakaroon ka ba ng anumang mas mahusay na solusyon kapag nahaharap ka sa hindi makatwirang crush ng buong kabisera ng Wall Street? Umiling si Celine at sinabing, hindi, kung ako sa iyo, makakahanap ako ng mas komportableng rooftop para tumalon. Napakagaling mong mag-comfort ng iba. Hinaplos ni Jasper ang kanyang mga templo at nagpatuloy, ngunit ako ay isang tipikal na tao na hindi susuko hanggat hindi ko naabot ang aking layunin. Kung hihilingin mo sa akin na humiga na lamang at hayaan silang year-okan ako, hindi ko ito matitinag kahit kaunti bago ako mamatay dahil walang nakakaalam kung magkakaroon pa ako ng isa pang pagkakataon. Itinaas ni Celine ang mga sulok ng kanyang bibig at sinabing, gusto ko ang iyong hanggal na sigasig. Alam mong mamamatay ka pa rin ngunit gusto mo pa ring sumulong. Tanong ni Jasper pagkatapos niyang tumawa, hindi kita tinawagan dito para gunitain ang nakaraan. Any updates on the matter where I commissioned Colossal Investments to absorb Nokia's shares? Kung gusto mong bumili ng nakalistang kumpanya tulad ng Nokia, hindi sapat ang pagbili ng mga stock mula sa mga shareholder. Ang circulating shares nito ay umabot sa 30% ng kabuoang share capital. Sa makatuwid, kung talagang gusto mong hawakan ang karamihan ng bahagi ng mga pagbabahagi, kailangan mong kusang loob na makuha ang mga pagbabahagi ng Nokia sa mga pamilihang pinansyal din. Si Jasper mismo ang gagawa nito, ngunit hindi niya magawa, novel drama. Hindi alam kung gaano karaming mga pares ng mga mata ang sinanay sa Jasper at JW Foundation. Ang kanyang pinakamaliit na pagdalaw sa merkado ng pananalapi ay magdudulot ng hindi mahuhulaan at malalaking kahihinatnan, kaya maaari lamang italaga ni Jasper ang bagay na ito sa Colossal Investments nang hindi nagpapakilala. Bagamat kinailangan niyang magbayad ng malaking halaga sa Colossal Investments, ang kalamangan nito ay ligtas ito at sapat na lihim upang hindi makagambala. Nang marinig ito ni Celine, malamig ang ekspresyon niya. Sinabi niya, pinaplano kong makipag-usap sa iyo tungkol dito. Ang balita ba na gusto mong bumili ng Nokia? Saglit na natigilan si Jasper at sinabing, ang balita ay talagang inilabas ilang araw na ang nakalipas. Pero nasa pangalan ng ibang company at walang kinalaman sa JW Company. Bukod dito, ang balita ay inilabas para sa aking kaginhawaan upang makuha ang mga pagbabahagi sa mga kamay ng mga umiiral na shareholders. Bakit? May nagta-target sa iyo, sabi ni Celine, naglabas ng laptop at binuksan ito sa kandanggan niya. Itinuro niya ang screen at sinabi kay Jasper, tingnan mo, ito ang chart ng trend ng kalakalan ng Nokia sa panahong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1705. This is last week after I officially accepted your entrustment, I started arranging funds and account entry. Dahil ako ang personal na nag-ayos nito, ang buong hanay ng mga operating procedure ay ipinatupad na may pinakamataas na pamantayan ng seguridad habang ang antas ng pagiging confidential ay pinananatili din sa pinakamataas na antas. Sa presyong ito, matagumpay nating na-absorb ang humigit kumulang 7% ng magagamit na mga stock. Pero tingnan mo kahapon, nag-zoom in si Celine sa candlestick chart at sinabing, may isang pondo na hindi pa nalalaman hanggang ngayon, at sinimulan na nitong i-absorb ang mga chips ng Nokia sa napakaraming halaga. Bilang karagdagan, ito ay gumagawa ng napakahirap at street. Pagkatapos ng pag-follow up at pagmamasid sa buong araw ng pangangalakal, nalaman lamang ng aming pangkat ng pagsusuri na ito ay mga pondo mula sa mainland mula sa Summerland para sa ngayon, at pinipigilan ka nitong makuha ang Nokia. Kumunot ang noo ni Jasper at sinabing, pero halos walang nakakaalam sa plano ko. Kaya ikaw lang ang makakaintindi nito. Nag-inat si Celine at inihagis sa mga braso ni Jasper ang laptop na puno ng mga sikreto ng kumpanya. Sabi niya, ipapahinga ko muna sandali ang mga mata ko.
Kailangang matulog ang aking kagandahan. Hindi siya pinansin ni Jasper, maingat siya. Nagsimulang suriin ang data ng merkado. 1 oras at kalahating biyahe ang sasakyan bago tuluyang nakarating sa entrance ng hotel. Isinara ni Jasper ang laptop at pinunasan ang mata at leeg na medyo masakit. Matapos gisingin si Celine ay naunang lumabas ng sasakyan si Jasper. May mali talaga, sabi agad ni Jasper pagdating niya sa suite na nakalaan para kay Colin. Siyempre may problema kung hindi, bakit ako pupunta dito? Napayuko si Celine sa sofa at tinatamad na sinabi, mas mabuting alamin mo kaagad kung sino ang mga taong gustong kumilos laban sa iyo at kung ano ang kanilang layunin. Kung hindi, napakahirap na manalo sa laban na ito kung ikaw ay nasa liwanag ngunit ang iyong kaaway ay nagtatago sa dilim. Ang bilang ng mga taong gustong mamatay ako sa Summerland ay hindi bababa sa mga nasa ibang bansa, ngunit talagang hindi gaanong mga tao ang maaaring magsagawa ng ideyang ito. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata. Pinag-isipan niya ang lahat ng puwersa sa kanyang isipan at pagkatapos ay umiling at sinabing, walang ideya, ngunit maaari tayong magkaroon ng isang bagay. Napakalihim ng pagkuha ko ng Nokia. Tungkol sa pagkuha ng mga stock mula sa merkado sa pananalapi, palagi akong nakikipag-ugnayan sa iyo ng personal at hindi ako nakikipag-ugnayan sa sinuman. Pero kahit ganon alam naman ng kabilang partido at agad na hinarang. Makikita na ang kapangyarihan at background ng kabilang partido ay may kukumpara sa akin. Posibleng mas malakas pa sila sa akin. Kung totoo ang palagay na ito, hindi ba mawawalan ng saysay kahit na malaman ko kung sino ito? Novel drama. Bakit ito magiging walang kabuluhan? Tumawa si Celine matapos magalit kay Jasper. Hindi mo alam kung sino ang kalaban, kaya paano ka lalaban? Maaari kang lumaban kung alam mo ito, habang posible rin na iba ang gusto nila. Maaari ka lamang magdesisyon kung gusto mo silang labanan o kausapin kapag alam mo kung sino ang kalaban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1706. Sinabi mo rin na ang pag-alam kung sino ang kabilang partido ay walang iba kundi ang pagpapasya kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit dahil ang kapangyarihan ng kabilang partido ay magiging mas mataas lamang at hindi mas mababa kaysa sa akin, walang posibilidad na pag-usapan ang bagay na ito ngayong nakagawa na sila ng aksyon. Pag-isipan ni Jasper, ang pinakamahalaga ay wala akong oras at lakas para makipagbuno sa ganoong grupo ng mga tao ngayon. Kukunin ko ang Nokia kahit na gusto nila ako o hindi, marami na akong naibigay sa mga unang yugto. Ilang shares na ang binili mo para sa akin? Sumagot si Celine, mga 9% sa kabuuan. Kumunot ang noo ni Jasper at sinabing, ngayon 23.1% of the shares on hand, 32.1% lang. Pagkatapos idagdag ito 9% there's not enough, far from enough. Sinabi ni Celine, ang tanging makukuha mo ngayon ay ang 22% ng mga share na pagmamay-ari ng Finland National Social Security Fund kapag kinuha mo ang mga share na ito, aabot sa 51% o higit pa ang iyong shareholding ratio at makukumpleto mo ang hawak. Ngunit ang karamihan ay higit sa 2/3 ng equity, na 67%. Sumagot kaagad si Celine, either you increase equity after completing the holding or you continue to acquire shares sa stock market, but by doing this, you will undoubtedly collide with the people who are fighting against you. Ngayon ang mga pondo ng JW Foundation ay nakulong sa pansamantalang nakalock na account at hindi mo ito mahawakan. Kahit na magagawa mo, ang mga kahihinatnan ay masyadong malaki. Pagkatapos ng lahat, ito ay malamang na mapabilis ang pagkamatay ng JW Foundation ng maaga. Sinabi ni Jasper na may time na pananalita, kung gayon maaari lamang nating piliin na taasan ang equity pagkatapos makumplito ang paghawak. Ngunit gusto mong maging mayor yang shareholder, nabili mo ang 22% ng mga bahaging hawak ng Finland National Social Security Fund na suri na namin ang bagay na ito. Gusto mo bang malaman ang conclusion na nakuha namin? Tiningnan ni Celine si Jasper na may mahinang ngiti at nang hindi na siya hinintay na magsalita, sumagot ito, oo. Napaawang ang mga sulok ng bibig ni Jasper. Bagamat alam niyang napakababa ng posibilidad na mangyari ito, matapos siyang bigyan ni Celine ng opisyal na pagsusuri para sa Colossal Investments, nanlamig pa rin ang kanyang puso. Ang numero 1 bangko ng pamumuhunan sa mundo,
ay maaaring sabihin hanggat maaari kang magbigay ng pera, halos walang limitasyon ang saklaw ng negosyo ng Colossal Investments. Samantala, ang kanilang pinakamalaking negosyo ay ang pagkuha, novel drama. Halimbawa, ang pagtulong sa mga kumpanya sa buong mundo na lumutang sa iba't ibang mga sentro ng kalakalan sa buong mundo halimbawa. Ang paglalagay ng furnace dome end ng Nekpor sa kanan. Ngayon para sa Colossal Investments na gamitin ang kanilang mga mapagkukunan upang matulungan siyang makahanap ng mga nagbebenta o mga taong maaaring malutas ang kanyang mga problema. Para sa naturang investment bank, ang internal risk assessment team nito ay walang alinlangan ang pinakamahusay sa mundo. Alam na alam ito ni Jasper. Hindi na makakahabol ang JW Capital sa Colossal Investments sa loob ng isa pang 20 taon. Wala itong kinalaman sa pera. Ito ay ganap na akumulasyon ng mga sistema at talento sa paglipas ng mga taon. Ngayong ibinigay na sa kanya ni Celine ang hatol na ito, ang mga normal na tao ay magdedeklara na lamang ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, para kay Jasper, may paraan pa ako. Inilabas ni Jasper ang business card na hindi pa niya gaanong nagamit simula nang makuha niya ito. Mayroon lamang isang pamagat, isang pangalan, at isang numero ng telepono sa card. Gray Van Hallen, ang namamanang Viscount ng Finland. Saglit na nag-isip si Jasper at diniyal ang numero sa business card. Curious din na bumangon si Celine sa sofa at sumandal. Gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ni Jasper para masolusyonan ang problemang ito. Mabilis na natapos ang tawag. Hello, ito ang tirahan ng Viscount Gray. Ang matatas na Ingles ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Hinahanap ko si Viscount Gray. Sabi ni Jasper. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nahulaan niya na ang isang mayamang maharlika ay maaaring nakalimutan ang kanyang sarili, kaya idinagdag niya, kung itatanong ng Viscount kung sino ako, mangyaring sabihin sa kanya na ang kanyang kaibigan mula sa dalampasigan sa Corana kalahating buwan na ang nakakaraan ay gusto ang kanyang tulong. Okay, please wait a moment. Habang naghihintay, nanlaki ang mga mata ni Celine at nagtatakang nagtanong, wala na masyadong maharlika sa Finland. Sabi ni Jasper pagkatapos niyang takpan ang mikropono, Gray Van Hallen gawin mo. Kilala siya. Siya yun. Kilala siya ni Celine. She said with a weird expression, I don't know this guy, but I have heard of him. How should I say this? Tingnan natin kung type ka niya, pero dahil ibinigay niya sa iyo ang business card niya, I don't think he has a bad impression of you. Ang Finland ay isang napaka-espesyal na bansa. Doon ay mga maharlika sa nakaraan, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon. Hindi marami ang nananatili, bagaman ang natitirang mga maharlika ay napakababa, hawak nila ang hindi nakikitang kapangyarihan ng Finland kung handa siyang tulungan ka, kung gayon maaari kang magkaroon ng pagkakataon dito. Matapos makinig kay Celine, tumingin si Jasper sa kanya ng may kain na hinala at sinabing, paano mo siya nakilala? Mayroon pa ring ilang namamana na maharlika. Maliban sa United Kingdom, 180 na lang ang natitira sa mundo at mabibilang mo ang mga Finnish sa isang banda. Pagdating sa mas high profile. Sa huli, malalaman mo rin ang tungkol sa kanila hanggat medyo mas mataas ang kanilang mga status. Nang matapos magsalita si Celine, boses galing sa phone ni Jasper. Kamay. Haha, kaibigan kita, Jasper. Nang marinig ang masigasig na boses ni Gray sa telepono, nakahinga rin ng maluwag si Jasper. Sabi niya, nasa Finland ako ngayon at iniisip ko kung may pagkakataon pa ba akong bumisita sa iyong tirahan. Sumagot si Gray, ang pintuan ng aking lugar ay laging bukas para sa mga kaibigan saan ka tumutuloy. Matapos sabihin kay Gray ang lokasyon at pangalan ng hotel na tinutuluyan niya, nagpalitan ng courtesy sina Jasper at Gray bago ibinaba ang tawag. Naisip ni Jasper na sisanduan siya ni Gray sa isang maluho na convoy. Gayunpaman, kung alam niya ng maaga na magpapadala si Gray ng isang helicopter formation para sa kanya, naisip niyang tatanggihan niya ito. Hindi ba ikaw ay napakaloki? Itinuro ni Jasper ang dahan-daang pagbaba ng helicopter at malakas na tinanong si Celine, nasa tabi niya na nakaharap sa malakas na hangin at malakas na ingay. Tinapan ni Celine ang ingay sa eksena ay malakas kaya nagsalita ng malakas tulad ni Jasper. Pagkatapos nito ay parang babae sa lahat. Lumapag ang helicopter, mas umaaligid sa malapit,
Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang napagtanto na, something, mga armadong helicopter iyon na may mga sandata na nakalawit mula sa kanila. Bumaba ng malakas si Jasper habang hawak niya si Celine gamit ang kanyang kamay at patungo sa helicopter nang walang pag-aalinlangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1707. Hindi alam ni Jasper kung saan eksakto ang tirahan ni Gray, ngunit lumipad siya sa helicopter nang hindi bababa sa isang oras bago niya naramdaman na bumaba ito. Nang tumingin si Jasper mula sa bintana kasama si Celine, nakita niya ang isang malaking kahabaan ng mga bundok na nababalutan ng nyebe sa di kalayuan pati na rin ang isang kagubatan at isang lawa sa malapit. Parang pantasya ang tanawin sa harap nila. Sa ibaba mismo ng helicopter, lumitaw sa kanilang paningin ang isang manor na sumasakop sa isang napakalawak na lugar na kung saan ito ay tumanggap pa ng isang bahagi ng kagubatan. Ang lugar na ito ay dapat kalkulahin sa ektarya. Kahit si Celine, na isang Maynard sa North America, antong hininga. Magbibiro na sana si Jasper nang marinig niya ang sinabi nito. Halos kalahati ng laki ng bahay ko. Nilinggan ni Jasper ang kanyang ulo at sinumpa ang kasuklam-suklam na mundong ito dahil sa pagiging mapot. Pagkalapag ng helicopter ay sabay na bumaba ng helicopter sina Jasper at Celine. Ang nakita nila ay isang hanay ng mga katulong na lalaki at babae na nakatayo sa magkabilang gilid habang si Gray at ang babaeng niligtas ni Jasper ay nakatayo sa gitna habang hawak ang bata. Kaibigan ko, tumawa si Gray at ibinuka ang mga kamay para salubungin siya. Pagkatapos, binigyan niya ng mainit na yakap si Jasper. Ikaw ang tagapagligtas ng aking asawa at anak kaya dapat kitang tretuhin ng mabuti. Oh, girlfriend mo ba ang magandang babaeng ito? Ang pangungusap sa dulo ay malinaw na tanong na nakadirekta kay Celine. Tumayo roon si Celine at sumagot kay Gray na may ngiti sa kanyang mukha, Viscount Gray, ikinagagalak kitang makilala ang aking apelyido ay Maynard at ako ay isang Maynard mula sa North America. Ang pangungusap na ito ay natigilan kay Gray. Malinaw, hindi siya estranghero sa mga Maynards mula sa North America. Nakikita ko, bagamat hindi ako nakikipag-ugnayan sa iyong pamilya, alam ko na ang iyong pamilya ay may maraming prestihiyo sa North America. Well, Jasper, ikaw ba ay mula sa parehong pamilya? Si Celine ay hindi isang taong gustong ipakita ang kanyang pagkatao. Aktibo niyang binanggit ang kanyang pagkakakilanlan para mas maging mahalaga si Jasper sa harap ni Gray. Malinaw, ito ay nagtrabaho. Sa paghusga sa mga pagbabago sa mga mata at tono ni Gray, malalaman na kahit sa Finland, ang mga Maynards mula sa North America ay iginagalang. Kung mas high-end ang isang bilog, mas maliit ang mga paghihigpit sa pagitan ng mga rehiyon. Ito ay dahil alam ng lahat na sa kanilang kapangyarihan, napakadaling simulan ang pakikipagtulungan sa cross-border o cross-border fallout. Hindi ako, diretsong sagot ni Jasper. Tila tumango si Gray at saka ngumiti. Hindi mahalaga, Jasper, ikaw ang benefactor ng asawa at anak ko. Kaya dinala ko sila dito para magpasalamat sa iyo. Pagkasabi noon ni Gray, matamis na naglakad ang babaeng taga Sunrise Land kasama ang bata sa kanyang mga bisig. Yumuko siya kay Jasper nang may paggalang at sinabi, Salamat, Mr. Lane. Ngumiti si Jasper at sinabing, wala lang iyon. Sa sinabing iyon ni Jasper ay kinurot niya ang pisngi ng anak na nakahiga sa mga bisig ng kanyang ina. Nakangiting sabi niya, how adorable. Ngumisi ang maliit na lalaki kay Jasper at pagkatapos ay isang malaking bula ang lumabas sa kanyang ilong. Pagkatapos magbatian ng lahat, inakay ni Gray si Jasper papasok sa kanyang mansyon. To be precise, nagpunta sila sa building na madalas niyang ginagamit para tumanggap ng mga bisita sa hindi mabilang na mga gusali ng manor. Naghanda na ako ng hapunan para sa inyong dalawa, pero may oras pa bago ito handa Jasper, sabi mo noon kailangan mo ng tulong ko. Pwede na natin itong pag-usapan. Pagkaupo sa reception room, dumiretso si Gray sa topic at diretsyong nagsalita. Nagustuhan ni Jasper ang pagiging prangka ni Gray. Hindi naman kasi siya pumunta dito para sa dinner party. Gusto kong makuha ang Nokia. Unang pangungusap ni Jasper dahilan para tumaas ang kilay ni Gray. Aking kaibigan, ito ay napakahirap, umiling si Gray at sinabi. Nakakuha ako ng kabuuang 23.9% ng mga bahagi,
kabilang ang mga mula sa Unyon ng mga Manggagawa at Pambansang Grupo ng Telekomunikasyon ng Finland. Kahit na ito ay napakahirap, nagawa ko na ang isang kapat nito. Nagulat si Gray sa sinabi ni Jasper. Tumingin siya kay Jasper at saka ngumiti. Kaibigan, mukhang balak mo talagang gawin ito, ngunit hindi ito sapat. Kaya't umaasa ako sa iyong tulong, makukuha ko ang 22% ng mga bahagi sa Finland National Social Security Fund at kumpletuhin ang gaganaping novel drama. Kumunot ang noo ni Gray at sinabing, kailangan mong i-account ang Social Security Fund na kontrolado ng gobyerno ng Finnish. Walang sino man ang maaaring gumamit ng perang ito, kabilang ang mga asset, maliban sa panukalang batas na ginawa ng nangungunang ehekutibo at ng parliamento. Kaya si Viscount Gray lang ang makakatulong sa akin sa bagay na ito, taos-pusong sabi ni Jasper. Hindi umimik si Gray. Sandaling natahimik ang reception room. Ang bagay na ito ay mahirap pa ring hawakan. Pagkaraan ng mahabang panahon, umiling si Gray. Tak niyang tinatanggihan si Jasper. Ang problema na ang kasalukuyang sitwasyon sa Finland ay medyo maislan na maraming puwersa ang nag-aagawan para sa kapakanan ng isa't isa ay ayaw makisali sa kritikal na sandali na ito, ngunit kung tutulong sa iyo na hikayatin ang bagay na ito, kung gayon ay dapat lumaban at magkompromiso para sa interes ng mga puwersang iyon. Huwag pansinin ang anumang bagay na ito ay nagsasangkot ng dalawang sensitibong punto sa anyo ng Social Security Fund at ang pagkagambala sa alinman sa isa ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Alam mo ba kung ano ang ibig kong sabihin? Sumagot si Jasper, Viscount Gray, sa palagay ko ay walang anumang bagay na hindi magagawa ay sa mundong ito. Ito ay isang bagay lamang kung ang mga benepisyo ay sapat na upang bigyan ito ng insentibo. Tumawa si Gray at sinabing, medyo alam ko ang sitwasyon mo ngayon, sa tingin mo, ilang benepisyo ang magagawa mo para ma-move ako? Aasa ka ba sa katotohanan na ikaw ang aking tagapagligtas? Hindi kaaya-aya sa pandinig ang mga sinabi ni Gray, ngunit makatotohanan ang mga ito. Kung ordinaryong tao lang si Jasper at nanghihingi siya ng pera kay Gray, hindi man lang makikinig si Gray kahit 100 milyon o 200 milyon. Ang pabor ng isang Viscount ay higit pa sa halaga ng maliit na halagang ito. Gayunpaman, gaano man kataas ang halaga, ay magkakaroon ng takip. Obviously, kay Gray, ang pinapagawa ni Jasper sa kanya ngayon ay lumampas sa halaga ng pangako niya. Sinong mga maharlika ang tunay na nangangailangan ng kanilang reputasyon? Itatapon nila ito kung kailangan nila ng T0. Ano naman ang pasasalamat ng mga Maynards? Mula sa North America, si Celine, na kaninang tahimik, ay nagsalita sa sandaling ito. Napatingin naman agad si Gray. Miss Maynard, iniisip ko kung ikaw ay ang pangalawang tagapagmana, Matarena, sabi ni Celine. Nagtaas ng kilay si Gray. Viscount Gray, sa pagkakaalam ko, iyong iron ore property sa Aurea ay kasalukuyang iniimbestigahan ng Aurea Government at International Environmental Organizations. Ang ugat nito ay pinaghihinalaan nila ito sa mga major tax issues, di ba? Ang tiyuhin ko pala ang may hawak. Some of the Maynards work in Aurea. Baka makatulong ako sa inyo na kumbansihin ang tito ko. Kumunot ang noo ni Gray at lumipat ang mga mata sa pagitan ni Celine at Jasper. Bigla niyang sinabi, bigyan mo ako ng 2 araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1708, masigla ang kapaligiran sa dinner party. Isang grupo ng mga taong hindi alam ang pinanggalingan, lahat sila ay mayaman o mahal, ay inimbitahan ni Gray na dumalo sa hapunan na ito. Bilang panauhing pandangal, malugod na tinanggap si Jasper ng mga Finnish big shot na ito. Hindi alintana kung gaano kalaki ang paggalang ni Jasper kay Gray, wala siyang pakialam dito. Makikipagpalitan siya ng ilang salita sa mga panauhin at ituring na pamilyar siya sa kanila. Samantala, si Celine ay walang alinlangan na naging pinakamagandang babae sa eksena. Anuman ang kanyang hitsura o ang kanyang pag-uugali, siya ay palaging ang pinakakatangi-tangi saan man siya pumunta. Ang oras na ito ay walang pagbubukod. Bagamat alam ng lahat na si Celine ang babaeng kasama ng panauhing pandangal na si Jasper, napapaligiran pa rin siya ng grupo ng mga batang talento. Gayunpaman, kung ikukumpara sa pagiging masinop ni Jasper sa pakikipag-usap, hindi ganoon kaganda ang pakikitungol ni Miss Celine sa kanila. Kung sila ay madadaanan, si Celine ay makikipagpalitan ng ilang salita sa kanila,
Ngunit kung hindi, si Celine ay hindi man lamang gustong makipag-usap sa kanila. Anuman ang kanyang pagkakakilanlan bilang presidente ng Terre Regional Branch ng Colossal Investments o ang pangalawang ranggo na tagapagmana ng Maynard sa North America, mayroon siyang sapat na kumpiyansa na gawin ito. Napaka-boring nito, at ang pagkain ay hindi masarap. Sumbong ni Celine kay Jasper sa party. Dadalhin kita sa isang Summerland restaurant para kumain ng masarap na food hater, nakangiting sabi ni Jasper. Masayang ngumiti si Celine. Ilang beses mo na ba akong tinulungan? Tanong ni Jasper, ang bagay na ipinangako mo kay Gray noon ay talagang mahirap, tama. Kahit na ang isang hanggal ay maaaring malaman ito kung iniisip nila sa kanilang mga tuhod. Ang benepisyong magpapabago sa isip ni Gray ay tiyak na hindi magiging mas maliit kaysa sa paghiling sa kanya na tulungan si Jasper na pangasiwaan ang Social Security Fund para tanggalin ang Nokia. Ayos lang, dapat alam mo na walang katulad ng pagkakaroon ng isang lalaki sa lugar para maayos ang paraan. Nagkataon na ang aking tiyuhin ay may magandang relasyon sa supervisor sa lugar na ito at ito ay depende sa kung gaano ako handa na gawin para sa kanya. Tila walang pakialam si Celine, at inilibot niya ang kanyang mga mata kay Jasper sa mapanghalinang paraan. Alam mo namang ilang beses na kitang tinulungan, kaya hindi mo ba ako gagantihan? Sabihin mo sa akin kung paano mo gustong mabayaran. Seryosong sabi ni Jasper. Sa tuwing tutulungan siya ni Celine, ito ay isang bagay na napakalaking bagay. Alam na alam ni Jasper na kung hindi dahil sa tulong ni Celine sa ilang kritikal na sandali, hindi magiging maayos ang kanyang paglalakbay. Hindi ko pa naiisip, sabi ni Celine na may nakakaakit ng ngiti, sasabihin ko sa iyo kapag naisip ko ito, pagdating ng panahon, hindi ka makatanggi. Oo naman. Tumawa si Jasper. Ang hapunan ay tumagal ng 3 hanggang 4 na oras. Lahat sila ay mga taong may reputasyon, at naiintindihan nila ang mga patakaran. Pagkatapos nilang magbatian ay aalis na sila pagkatapos ipakita ang kanilang mga mukha. Bilang host, wala nang makita si Gray pagkatapos na magpakita sa simula at pagtatapos ng party para magsabi ng ilang salita kay Jasper mag-isa. Gayunpaman, bago umalis sina Jasper at Celine, dumating si Gray para kausapin sila. Tinawagan ko sila para sa iyo at ang bagay na ito ay maaaring gawin, ngunit dapat kang maging handa sa pag-iisip para sa presyo. Napangiwi si Jasper sa sinabi ni Gray, I can negotiate any price. Mabuti. Tumanggo si Gray at sinabing, kung ganoon, dapat. Bumalik ka muna at hintayin mo ang mensahe ko. Umalis si Jasper kasama si Celine at, natural, ito ay sa pamamagitan ng paglipat ng helicopter. Pagbalik sa hotel, hindi na bumalik si Jasper sa kanyang pangako. Hinatid niya si Celine para kumain sa Summerland restaurant na ilang beses na nilang binisita ni Greg. May pera ka pa ba? Habang kumakain sila ay biglang tanong ni Celine dito. Ang buong plano sa pagkuha ay magkakahalaga ng hindi bababa sa 20 bilyong US dollars, makakakuha ka pa ba ng napakaraming pera ngayon? Ang market value ng Nokia ay humigit kumulang 30 bilyon. Kung gusto ni Jasper na makuha ang 51% ng shares tulad ng ginagawa niya ngayon, bukod pa sa mga premium at iba't ibang gastusin, hindi magiging sapat ang 20 billion US dollars na binanggit ni Celine. Alam na alam niya ang sitwasyon ngayon ni Jasper. Maging ito ay sariling pera ni Jasper o ang pera na nakuha mula sa JW Capital, lahat ng ito ay nakulong sa JW Foundation kaya hindi niya ito mahawakan. Kaya naman sobrang curious siya sa kumpiyansa ni Jasper na magtagumpay sa pagtatamo ng siglong ito na yayanig sa mundo kapag nalantad ito. Wala akong pera. Maikli at mapagpasyang salita ni Jasper. Napatulala si Celine. So ngayon ka lang nag-issue ng IOUs. Akala ni Celine, baliw na baliw si Jasper. Ngayong halos tapos na ang lahat, hihintayin na lang nila ang aktwal na pagpapatupad, ngunit kung hindi makuha ni Jasper ang pera, masisira ang kanyang pangalan at mabuting kalooban at magiging abot langit ang bayad sa paglabag sa kontrata. Dahil wala akong pera ngayon, hindi ibig sabihin na wala akong pera sa hinaharap. Ngumiti si Jasper at kumuha ng isang dessert para kay Celine. Pagkatapos, sinabi niya, bago ang pagtatatag ng JW Foundation, ang SBS Bank ay lumapit sa akin kung gusto ko. Humiram ng pondo sa kanila ngayon, sa tingin ko isa. Maaaring makakuha ng 50 bilyong US dollars man lang.
Halatang alam ni Celine ang ibig sabihin ng SBS Bank. Kumunat ang noo niya at sinabing, gayunpaman, dapat gusto ng SBS Bank na gamitin mo ang pondong ipinahiram nila sa iyo sa JW Foundation. Ang buong JW Foundation ay akin, kaya ano ang mahalaga? Retorikong tanong ni Jasper. Galit na sabi ni Celine, alam mo kung ano ang ibig kong sabihin ng SBS Bank sa mainland na iyong pera na ito sa pag-asang gagamitin mo ito upang labanan ang Wall Street, ngunit ginamit mo ito upang bumili ng Nokia para sa iyong sarili. So paano kung ayaw nila? Tumawa si Jasper. Tama ang loika ni Celine sa anumang bansa maliban sa Summerland. Sa Summerland, hindi ito masyadong mali, ngunit hindi rin ito tama. Ito ay dahil ang pag-iisip ng mga tao sa Summerland ay napakasimple, gusto kong gumawa ka ng mga bagay at binigyan kita ng mga mapagkukunan. Wala akong pakialam kung ginamit mo ang mga mapagkukunan o kung paano mo ginamit ang mga ito. Lahat ay magiging masaya hanggat ang mga bagay ay tapos na. Umaasa ang mainland na makakayanan ko ang kabisera ng Wall Street, ngunit nakita ng lahat ang aktwal na sitwasyon ngayon. Sa JW. Sa kasalukuyang sitwasyon ng foundation, baka hindi tayo manalo laban sa kanila kahit na inalis ko ang laman ng SBS Bank habang kinakaharap ang walang limitasyong capital pressure ng Wall Street. Ngunit paano kung gumamit ako ng isang maliit na halaga ng pera upang makamit ang nais nilang itago ko? Kinagat ni Celine ang kanyang tinidor, nakasimangot, at sinabing, palagi kong nararamdaman na naglalakad ka ng isang mahigpit na lubad. Matatapos ka kung may kaunting pagkakamali. Kailan pa ako hindi nakatali sa buong paglalakbay na ito? Malumanay na tanong ni Jasper dahilan para mapatahimik si Celine. Hindi maipaliwanag, medyo nalungkot si Celine habang nakatingin sa lalaking payapang kumakain sa harapan niya. Alam lang ng mga tagalabas na si Jasper ay kasing lakas ng isang hari at kasing tuso ng isang Zorro, at ang mabilis niyang pagbangon ay nagduda pa sa mga tao kung siya ba ang hindi lehitimong novel drama. Anak ng big shot sa gobyerno. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ni Celine ang kalungkutan at kahirapan na itinatago ng lalaking ito sa ilalim ng kanyang kaakit-akit. Kung kailangan mo ng tulong, maaari mong sabihin sa akin anumang oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1709. Tinulungan mo ako Tumingin si Jasper kay Celine ng sincere at sinabing, hindi ko nga alam kung gaano ka pasasalamat. Sa tingin ko pagkatapos ng iyong pasasalamat. Tumawa si Celine, tumagilid, iniunat ang kanyang malambot na daliri, walang kabuluhang hinaplos ang mga labi ni Jasper, at pagkatapos ay dahan-daw ang pinasok ang daliring iyon sa kanyang mga labi. Ang kanyang daliri ay patas at malambot habang ang kanyang mga labi ay puno ng matingkad na pula. Napakalakas ng visual impact sa pagitan nilang dalawa. Ang mas malaki pa sa dalawang iyon ay pumipintig pa ng isip. Malamang na walang sino man ang maaaring manatiling walang malasakit kapag nahaharap sila sa ganitong eksena sa sandaling ito. Hindi ba ito kapana-panabik? Tanong ni Celine. Napalunok si Jasper, nabasa sa kanyang tuyo. Lalamunan maliit, at ibinaling ang kanyang ulo sa Mole Amure, isang mishead na nahihirapan bago sabihin, nakakatuwa. Hehe, humajijek si Celine, kinuha ang tinidor, at sinabing, tere kain na tayo. Mamamatay na ako sa gutom. Nakaramdam ng paiba-iba si Jasper habang kumakain. Gayunpaman, sa malayo, hindi maganda ang kalooban ni Fabian. Anong ibig mong sabihin? Wala ba tayong napagkasunduan? Hahayaan natin silang guluhin ang plano ni Jasper na bilhin ang Nokia, ngunit bago nila ito guluhin, bigla nilang iminungkahi na ibenta ang lahat ng shares na hawak ng Finland National Social Security Fund kay Jasper. Umupo si Morrison sa sofa na may malungkot na ekspresyon habang kaharap ang galit na si Fabian. Bagamat iniikot niya ang isang baso ng red wine sa kanyang kamay, halatang nasa ibang lugar ang kanyang isip. Ito ay isang bagay na hindi matutulungan. Wala akong malakas na koneksyon sa Finland, kahit na ang mga kasalukuyang koneksyon ko ay tapos na. Ang mga kontak ng Lehman Investment Bank. Madilim na sinabi ni Fabian, sa madaling salita, hindi natin ito mapipigilan. Sinabi ni Morrison, may isang malaking shot sa Finland na sumusuporta kay Jasper at ang kanyang saloobin ay napakadeterminado. Nakompromiso niya ang isang malaking bahagi ng mga benepisyo para dito.
Sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, talagang hindi kami maaaring mag-alok ng anumang koneksyon o benepisyo upang gawin ang mga vampirang finish na iyon mula sa mas mataas na bahagi sa amin. At higit pa, kahit na kaya natin, hindi ito katumbas ng halaga. Medyo nagpakalma si Fabian sa sinabi ni Morrison. At the same time, napaisip din siya. Isa pang mahalagang tanong. Ang punk na si Jasper na iyon ay hindi maaaring magkaroon ng mas malawak na network kaysa sa amin sa labas ng Summerland, kaya paano siya nakahanap ng malaking pagkakataon sa Finland upang suportahan siya at kumbansihin ang taong iyon na ikompromiso ang malaking bahagi ng kanyang mga benepisyo para sa kanya. Bukod dito, ang pagkuha ng Nokia ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 bilyong US dollars. Saan nakuha ni Jasper ang perang iyon? Umiling si Morrison at sinabing, Nag-iisip ako tungkol sa isyu ng ons nitong mga nakaraang araw, ngunit wala pa rin akong ideya. Pero paano kung hindi natin siya mapipigilan? Ang layunin namin ay palaging maalis si Jasper ng isang beses at para sa lahat. Hanggat natatanggal natin siya, mawawala ang lahat ng gulo at problemang ginawa niya. Mamamatay tao ang mukha ni Fabian habang sinabing, tama ka. Basta maalis mo si Jasper, hindi na magiging problema ang mga dinadala niyang problema. Kumusta naman ang paghahanda ni Echo? Naiinip na tanong ni Morrison. Ako ba ang pinag-uusapan mo? Isang malamig na boses ang biglang narinig. Lumabas si Echo sa madilim na kwarto sa tabi. Sa sandaling ito, para siyang ibang tao sa high net worth office faring young master mula sa isang mayamang pamilya. Ngayon, naglalabas ng maniacal aura si Echo sa buong katawan niya. Ang kanyang mga mata ay parang na ng isang baging sila ay malamig at malalim. Kulang sa anumang emosyon kaysa kabaliwan. Maging si Morrison, na kahit kailan ay hindi nag-abala kay Echo, ay hindi napigil ang huminga ng malalim nang makita siya ngayon. Nakikinig ka ba sa amin nito? Buong oras, galit na sigaw ni Morrison. Pagkatapos, nilinggan niya si Fabian at sinabing, Atticus, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Nagkibit balikat si Fabian at sinabing, orihinal kaming isang team. Ayos lang kung narinig niya ito. Ano ang malaking bagay? Ngunit kung hindi mo sinabi sa akin ng maaga, hindi mo ako iginagalang. Galit na sigaw ni Morrison. Hindi niya alam kung bakit siya naghaharping sa maliit na bagay na ito, ngunit nang tingnan niya ang malamig at nakakabaliw na mga mata ni Echo sa sandaling ito, si Morrison ay likas na gustong tumakas mula sa lugar na ito. Sa oras na matapos sabihin ni Morrison iyon, may kutsilyo na sa kanyang leeg. Pagkahilig, tinulak ni Echo si Morrison. Bumalik sa isa. Ibinaba niya ang ulo niya malapit sa mukha ni Morrison at biglang nagdila ng dila para dilaan ang noo ni Morrison. Tapos, nakangiting sabi, sinasabi mo na hindi ka karapat-dapat magsalita. Noo. Nagsimula ang lamig mula sa gulugad at umakyat sa kanyang utak. Matigas siyang umupo sa sofa at ipinakita ang pangit na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, sinabi, Mr. Echo, tinanggal mo ang kutsilyo. Hindi nakakatawa ang biro na ito. Ikaw ba? Ngumiti si Echo at mahinang sinabi, have right now to find few more people to with me before die. Tiyak na isasama ko si Jasper, ngunit mukhang maganda rin kung samahan mo ako sa daan patungo sa impyerno, di ba? Natakot si Morrison. Novel drama. Kitang-kita niya sa mga mata ni Echo na may gagawin talaga itong lokong ito. Atticus, wala ka bang gagawin? Tumingin si Morrison kay Fabian na nagmamakaawa at sumigaw. Tinapik ni Fabian ang balikat ni Echo at sinabing, kaibigan natin si Morrison. Kailangan mo ng tulong niya para madala si Jasper. Matalim na tiningnan ni Echo si Morrison bago itinuwid ang likod at dahan-daang tinanggal ang kutsilyo sa leeg nito. Let me warn you, mas maganda kung hindi mo ako titignan ng ganyang masasamang mata. Bago ito, hindi ako naglakas loob na saktan kayo pero ngayong wala na akong kinakatakutan. Kung ayaw mong mamatay kasama ko, mas maganda kung magalang ka sa akin. Itinaas ni Morrison ang kanyang kamay para panasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa sobrang takot niya ay wala siyang lakas ng loob na magsalita. Sige, Echo. Tapos na ang eroplanong gusto mong ayusin ko para sa iyo. Makakaalis kasama ang iyong mga tao at kagamitan. Hangad ko ang iyong ligtas na paglalakbay. Matapos kunin ni Echo ang wine glass na iniabot sa kanya ni Fabian,
Ibinaba ang laman at nagpakawala ng buntong hininga. Puno ng kabaliwan at bangis ang mukha niya. Hindi ko inaasahan na babalik ako ng buhay, ngunit dapat mamatay si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1710. Makalipas ang mahigit isang oras, lumabas ng kwarto si Echo. Pinagmamasdan ni Morrison ang sasakyan na sinasakyan ni Echo patungo sa airport habang nakatayo sa tabi ng bintana na may malungkot na ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang kanyang leeg. Nakahawak sa leeg niya ang kutsilyo kanina at may nasusunog at dagwang linya pa siya sa leeg. Anong baliw? Bakit tayo makikipagtulungan sa lalaking ganyan? Sabi ni Morrison na may pigil na galit. Lumapit si Fabian sa kanya at nakangiting sinabi, paano mo sasaktan si Jasper kung hindi ka baliw? Kung gusto mong tanggalin si Jasper once and for all, kailangan mong maging ganoong tao. Napatingin si Morrison kay Fabian at naguguluhan na nagtanong, hindi naman ganito si Echo noon. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Fabian. Sinabi niya, dahil nagdulot siya ng malaking pagkalugi sa Softwin at sa ilang mga lawak, siya ay naging scapegoat para sa pag-ikli ni Jasper sa halaga ng palitan ng $100 na nagdulot ng malaking pagkalugi sa ekonomiya. Para sa mga anak ng ganitong uri ng pamilya, ang pagkawala ng kanilang pamilya ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanilang buhay. Napakunot ang noo ni Morrison at sinabing, pero kahit na, sapat na ba para gawing ganito kahirap ang kalagayan niya? Sabi ni Fabian na may misteryosong ngiti, paano kung ma-diagnose siya na may AIDS pagkatapos niyang ma-kick out sa pamilya? Nanlaki ang mata ni Morrison at hindi makapaniwalang tumingin kay Fabian. With a shrug, Fabian said, nakatanggap din ako ng balita mula sa isang top secret insider na na-diagnose nga na may AIDS si Echo, so, understandably, nabaliw siya, di ba? Novel drama. Oh my God. Laking gulat ni Morrison na nagsimula siyang magsalita sa Ingles. Damn, may dugong linya sa leeg ko pagkatapos niyang hawakan ang kutsilyo sa leeg ko. Ospital. Pupunta ako agad sa ospital. Natawa si Fabian nang makita niyang sumisigaw si Morrison sa gulat. Aniya, huwag kang mag-alala, ang mga armas at kagamitan sa kanyang kamay ay ibinigay ko lahat pagkatapos niyang pumunta rito hanggat hindi niya nabahiran ng dugo ang kutsilyong iyon, ligtas ka. Sino ang nakakaalam kung ang pervert na iyon ay mamumura sa sarili kapag siya ay naiinip? Iritadong sabi ni Morrison, ipadala mo ako kaagad sa ospital, gusto kong magpabakuna at komprehensibong pagsusuri ay hindi ko gustong mamatay kasama ang lokong iyon. Sabi ni Fabian habang nagkibit balikat, since you insist, then sige, I will arrange for someone to take you there kaagad. Si Jasper, na nasa malayo sa Finland, ay natural na hindi alam na darating si Echo kasama ang isang grupo ng mga tao upang patayin siya. Sa oras na ito, naghahanda siyang pumirma sa isang kasunduan sa paglipat ng bahagi sa Finland National Social Security Fund. Sa kabila ng mga kahirapan, nagawa ito sa malaking tulong ng Viscount Grey. Ang ganitong uri ng transaksyon, na hindi masyadong maluwalhati para sa Finland National Social Security Fund, ay hindi isinagawa ng labis. Sa halip, isang simple at maliit na pagpirma lamang ang ginawa. Ang mga kalahok sa paglagda ay ang Director General ng National Social Security Fund ng Finland, si Dalvira, ang kasalukuyang chairman ng Nokia, Joe DeVille, at Reynoldson, ang presidente ng Nokia. Pagdating ni Jasper, agad na bumangon si Reynoldson para salubungin siya at saka naupo sa tabi ni Jasper ng lantaran. Ang chairman ng Nokia na si Joe DeVille ay nag-aapoy nang makita iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1711. Reynoldson, taksil ka, kulang ka, mat mo. Tila kalmado si Reynoldson habang nakaharap sa mga panlalait ni Joe DeVille. Bago sila nagkaroon ng kompletong pagbagsak, medyo magalang pa rin sila sa isa't isa, ngunit ngayon ay ibinuhos na nila ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Wala nang pagmamahalan sa isa't isa, ngunit napakalma ni Reynoldson. Joe DeVille, nakatayo lang ako sa gilid ng nanalo kung ang Nokia ay pinamumunuan ng isang grupo ng mga tao na walang alam sa anumang bagay tulad mo, ang kumpanyang ito ay matatapos sa lalong madaling panahon, kaya't iniligtas ko ang Nokia. Kalokohan. Galit na galit si Joe DeVille. Tinuro niya si Reynoldson at nagmura,
You mean and shameless dog, nakipagsabuatan ka sa mga dayuhan para ibenta ang pride ng Finland, pero sinasabi mo pa rin na nililigtas mo ang Nokia. Walang hiya, mas mabuting magbenta kaysa magsara. Malamig na tumawa si Reynoldson. Pagkatapos magsalita ay agad siyang lumingon, I don't want to waste time explaining to you. In short, time will prove everything. Gusto ko ang pangungusap na ito, novel drama. Bahagyang tumawa si Jasper. Tumingin siya kay Joe Deville pagkatapos na huminto at sinabing, Mr. Joe Deville, ang iyong hanay ng mga ideya ay gumagana, ngunit ang mundo ay patuloy na umuunlad kahit na ang Nokia ay napakalakas sa ngayon, ito pa rin. Maaalis kung hindi ito makakasabay sa pandaigdigang bilis ng pag-unlad. Malungkot ang ekspresyon ni Joe Deville at galit na sumagot, Summerland Punk, panasan mo ang ngiti sa iyong mukha na naiinis sa akin sa tuwing titingnan ko, ito ay napaka-ipokrito at madumi. Huwag isipin na maaari mong alisin ang Nokia sa pamamagitan ng pagkuha ng napakaraming bahagi ng Nokia ay palaging magiging pagmamalaki ng mga Finns sa Board of Directors meeting. Ang aming mga konserbatibong puwersa ay sumasakop pa rin sa karamihan at walang sino man ang magpapatupad sa iyo. Mga desisyon. Kalmadong nagkibit-balikat si Jasper at sinabing, talaga. Malamig na sinabi ni Joe Deville, sino ka sa palagay mo? Sa palagay mo kaya mong ayusin ang board kahit kailan mo gusto. Umiling-iling na mahinahong sagot ni Jasper, nabulag ka yata talaga sa galit. Ang aking shareholding ratio ay lumampas sa absolute holding line. Maari kong muling ayusin ang lupon ng mga direktor anumang oras at saan man ayon sa aking kagustuhan. Hindi mo iyon mababago o kahit sino pa man. Sa sinabi ni Jasper ay tinapik niya ang balikat ni Reynoldson sa tabi niya at ngumiti. Sabi niya, tama, Chairman Reynoldson. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Reynoldson ay nabigla at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Alam niyang nagbunga na sa wakas ang kanyang pagsusumikap at ang panganib na tinanggap niya sa panig ni Jasper sa panahong ito. Ang pagbabalik na ito ay upang talikuran siya mula sa presidente sa isang upuan. Bakas sa kanyang malutong na mukha ang pananabik at tuwang-tuwang sinabi ni Reynoldson, susunod ako sa lahat ng utos mo. Itinuro ni Jasper si Joe Deville at sinabing, tingnan mo, malapit ka nang maging chairman. Okay, Mr. Lane, pirmahan na natin. Si Dalvira, ang Director General ng Finland National Social Security Fund, ay nadama na ang kanyang upuan ay umiinit. Alam niya na ang pagpirma nito ay magiging sanhi ng pagsumpa sa kanya ng hindi mabilang na mga tao tulad ni Joe Deville, ngunit wala siyang pagpipilian dahil kailangan niyang isaalang-alang ang kanyang pamilya at mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Napag-isipan na niya ito, at pagkatapos niyang pirmahan ang kasunduang ito, agad siyang maghain ng kanyang pagbibitiw sa susunod na buwan at aalis na dala ang pera. Dalvira, hindi mo magagawa ito kapag napirmahan na ang kasunduang ito, magiging makasalanan ka sa Finland. Angal ni Joe Deville kay Dalvira na parang namamatay na hayop. Joe Deville, maraming bagay na hindi mo mapipigilan at wala akong magagawa ngayon, pasensya na. Nang matapos magsalita si Dalvira, iniyuko niya ang kanyang ulo at pinirmahan ang kontrata, tinatakan ito, at pagkatapos ay itinulak ito kay Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1712. Napatingin si Jasper sa sobrang formal na dokumento ng kasunduan sa harap niya, magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya excited. Sa sandaling pinirmahan niya ito, nangangahulugan ito na opisyal na nakond ang isang transaksyon na nagkakahalaga ng 10 bilyong US dollars. Nangangahulugan din ito na makumplito sana ng JW Company ni Jasper ang pangkalahatang plano sa pagkuha nito para sa Nokia. Ang plano sa pagkuha na ito na kinasasangkutan ng kabuoang higit sa 25 bilyong US dollar ay ang pinakamalaking pagkuha ng mga asset sa ibang bansa ng isang domestic private enterprise sa Summerland. Bukod dito, ang pagkuha na ito ay isang pagkuha ng mga asset sa kabuuan. Hindi isang gimmick na proyekto ng mga susunod na henerasyon ang magpapalaki ng bilang ng mga pondo ng ilang 10 para lang mangampanya at magsulong ng isang bangkos ng mga walang laman na shell. Matapos huminga ng malalim, kinuha ni Jasper ang novel drama. Ang panulat. Sa sandaling ito, dumating si Joe Deville upang agawin ang kontrata na parang nabaliw. Gayunpaman, sa ganoong pagkakataon, paano siya papayagang magulo bilang siya? Nasisiyahan. Sa sandaling siya ay bumangon,
Mabilis siyang ibinaba ni Reynoldson, at pagkatapos, sa pagsang-ayon ni Dalvira, ilang mga security guard ang puwersahang lumapit at idiniin si Joe Deville sa upuan, na hindi makakilos. Jasper, hinding-hindi kita mapapatawad. Kung maglakas loob kang pirmahan ito, gagawin ko ang lahat para patayin ka. Naitulak si Joe Deville sa upuan habang siya ay sumigaw at pinagbantaan si Jasper. Hindi man lang siya nilinggan ni Jasper. Nagkunwari pa siyang hindi narinig ang sinabi ni Joe Deville. Kaway ng kamay, pinirmahan niya ang pangalan niya sa dokumento. Matapos panoorin ang pagpirma ng kontrata, ang mga taong naruroon sa eksena ay lahat ay may halong damdamin. Si Reynoldson ay nasa sabik at kinikilig. Matapos magbayad ng napakalaking panganib at gastos, sa wakas ay nagtagumpay siya. Naalala niya kung gaano siya dismissive sa lalaking ito mula sa Summerland noong una silang nagkita. Ngayon, napatunayan na ni Jasper ang kanyang kakayahan at inilagay ang kanyang pera kung nasaan ang kanyang bibig. Huminga ng malalim si Reynoldson. Natutuwa siya na ginawa niya ang tamang pagpili. Bilang Director General ng National Social Security Fund, nakahinga rin ng maluwag si Dalvira. Ang ganitong pakiramdam ay parang isang ordinaryong tao na nakagawa ng krimen sa unang pagkakataon. Bago kumilos, sila ay hindi mapalagay at nababalisa, ngunit pagkatapos na ito ay maging katotohanan, sila ay nakadama ng ginhawa. Alam niya na siya ay naging isang makasalanan sa mata ng Finland, ngunit ito ay hindi mahalaga. Hindi nagtagal ay magbibitiw siya at pagkatapos ay dadalhin ang kanyang pamilya at mga anak upang tumakas sa malayo dala ang napakagandang remuneration package. Wala nang kinalaman ang Finland at Nokia sa kanya. Ang pinaka-emosyonal na tao ay si Deville. He was like a deflate all as he Saturday dispiritedly sa upuan. Bigla siyang napaluha. Ito ay hindi alam kung siya ay nabalisa dahil siya ay kick out sa Nokia o dahil ang pambansang tatak na ito ay magiging kasaysayan para sa mga Finns. Salamat, Ginoong Joe Deville. Matapos pirmahan ni Jasper ang dokumento at ipagpalat kay Dalvira, nagkamayan sila at ngumiti sa isa't isa. Ngumisi si Dalvira at sinabing, "No need to thank me at the end of the day, the world belongs to the strong, and Mr. Lane, you're one of them." Gayunpaman, napabuntong hininga, tumingin si Dalvira kay Joe Deville, na umiiyak, at nagpatuloy, kung maaari, mangyaring bigyan si Joe Deville ng magandang wakas sa maraming tao sa silid, siya lamang ang nagmamahal sa Nokia at sa bansang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 17:13. Kalmadong sinabi ni Jasper, "Ako ay isang negosyante at ang bagay na gusto kong gawin ay bumili ng isang bagay na pinahahalagahan ko, ngunit hindi ako isang magnanakaw pagkatapos kong makuha ang isang bagay na gusto ko, hindi ako gagawa ng anumang bagay." Bilang chairman ng Nokia, si Mr. Joe Deville ay nagmamay-ari ng maraming bahagi ng Nokia. Kung willing si Mr. Joe Deville, I can buy his shares at 1.5 times the market price of the tender offer kung ayaw niya, hindi ko rin siya pipilitin. Nang matapos magsalita si Jasper ay napatingin siya kay Joe Deville na umiiyak pa rin. Mayroon siyang malamig at walang awa na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Gayunpaman, plano kong mag-isyo ng karagdagang mga bahagi para sa Nokia sa malapit na hinaharap upang palakasin ang ganap na equity holdings ng bagong board of directors sa oras na iyon, nasa kay Mr. Joe Deville kung gusto niya kaming sundan. Sa sandaling ginawa niya ang pangungusap na ito, pinatay nito sa isip ang lahat ng naruroon at sinira ang kanilang mga kaluluwa. Napabuntong hininga silang lahat, sinisikap ni Jasper na lipulin ang lahat ng mga shareholder ng Nokia na hindi sumunod sa kanya. Ang paraan ng tinaguriang equity issuance na ito ay, halimbawa, kung ang Nokia ngayon ay may kabuuang share capital na 1 milyon, kaya Jasper ang hahawak ng 50% ng mga share at ang Joe Deville ay hahawak ng 50% ng mga share. Kaya naman, ang dalawa ay may hawak na shares na nagkakahalaga ng 500,000 bawat isa. Iminungkahi ngayon ni Jasper na mag-issue ng karagdagang 1 milyong share capital. Kung hindi sumunod ang Joe Deville, ang kabuuang share capital ng Nokia ay magiging 2 milyon at ang bahagi ni Jasper ay tataas sa 75% habang ang Joe Deville ay bababa sa 25%. Kung sumunod ang Joe Deville, ang kabuuang equity ng Nokia ay lalago sa 3 milyon.
Pagkatapos mag-invest ng bawat isa sina Jasper at Joe Deville ng 1 milyon, ang kanilang shareholding ratio ay mananatili sa 50% bawat isa. Ang karagdagang pagpapalabas ng equity ay isang trick lang para hurry people ang kabisera. Ang pangunahing gameplay ay napakasimple at mayroon lamang isang panuntunan, na makita kung sino ang may mas maraming pera. Posible bang mas maraming pera ang Joe Deville kaysa kay Jasper? Imposible. Sa puntong iyon ng ilang tunay na mayayamang kumpanyang may hawak, tulad ng Finland National Social Security Fund, ay may halos kaparehong halaga ng mga pondo sa mga pondo ng Social Security sa buong bansa. Ang kabisera nito ay napakalakas, kaya habang ito ay nasa paligid pa, si Jasper ay hindi maglalakas loob na maglaro ng ganito kahit na ang kanyang kayamanan ay dumami ng 10 beses. Sa kabaligtaran, kailangan niyang mag-alala tungkol sa pondo ng Social Security dahil baka mawalan siya ng buhay at ari-arian. Gayunpaman, ngayon ang ilang malalaki at mayayamang holding company ay nagbenta ng kanilang mga share kay Jasper at umalis sa merkado, kaya natural, si Jasper ang may huling say. Si Joe Deville, na umiiyak, ay tumingin kay Jasper na hindi makapaniwala at sinabing, "Hindi mo magagawa ito." Bakit hindi? Aling batas ang nagsasaad na bilang isang major shareholder, hindi ako makakapag-propose ng share capital increase ang bagay na ito kapag napasa na ito sa shareholders meeting. Inaasahan pa ba ninyo na manatili sa general meeting ang mga shareholders na sumasalungat sa akin? Umungol si Joe Deville, "Makukuha mo." Ganti, novel drama. Kung gayon hayaang dumating ang kabayaran ng mabilis. Blanko na sagot ni Jasper, nakipagkamay ulit kay Dalvira, tumalikod, at umalis. Sinulyapan ni Reynoldson ang nagagalit at masungit na Joe Deville, umiling, at sumunod. Sa sandaling binuksan ni Jasper ang pinto, ang mga kislap sa labas ay kumikislap ng husto, na nagbibigay liwanag sa bulwagan na kasing liwanag ng araw. Ang pag-click ng tunog ng mga kamera ay kung saan-saan at hindi sinasadyang hinarang ni Jasper ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay hindi mabilang na mga kamera ang lumitaw sa kanyang harapan na parang magic. Mga reporter mula sa buong mundo. Galit na sinubukang itulak ang kanilang mga mikropono sa harap ng bibig ni Jasper. "Mr. Lane, nagtagumpay ba ang pagkuha mo ng Nokia sa pagkakataong ito? Kumusta ang negosasyon sa pagitan mo at ng Finland National Social Security Fund, Mr. Lane? Mayroon ka bang balitang maibabahagi sa amin?" "Excuse me, Mr. Lane. Ibig sabihin ba nitong pagkuha ng Nokia ni JW ay papasok si JW sa industriya ng produksyon ng mobile phone pero sa pagkakaalam natin, hindi malakas ang JW sa industriyang ito, kaya ang pagkuha na ito ay isang kapitalistang aksyon, o talagang optimistic ba si JW sa industriya ng mobile phone?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 17-14. Sunod-sunod na tanong ang umatake kay Jasper na parang mga kanyan. Nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Jasper. Maya-maya, ngumiti si Jasper at sinabing, "Everyone, let's be orderly. You can't ask the question clearly like this and I don't know which question to answer. I'll pick some of you and briefly take a few questions." Pagkatapos magsalita, luminggalinga si Jasper sa paligid at nakita niya ang isang reporter mula sa SCTV sa Summerland. Ngumiti si HA at itinaas ang daliri para ituro siya. Sabi niya, "Ang magandang babae doon, maaari mong itanong ang unang tanong." Mukhang nagulat ang bagong hire na babaeng reporter. Bagamat nadismaya ang ibang foreign reporters, hindi naman sila naiinis. Pagkatapos ng lahat, ito ay internasyonal na pagsasanay. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang mga taong ini-interview ay magbibigay prioridad sa mga domestic reporter. Una, ang mga reporter mula sa parehong bansa ay hindi magtatanong ng mga tanong na masyadong mapangahas at mahirap sagutin. Pangalawa, maaari rin itong ituring bilang pangangalaga sa media ng kanilang bansa. Walang gaanong masasabi tungkol sa aspetong ito ng kalikasan ng tao. "Okay, Mr. Lane, ang tanong ko, kumusta ang progress ng negotiation ng pagkuha ni JW ng Nokia bukod pa rito, dahil biglang na-expose ang balita ng pagkuha ni JW ng Nokia sa pagkakataong ito, ibig sabihin, opisyal na bang papasok si JW sa industriya ng mobile phone?" Sa mahigpit na pagsasalita,
Ito ay dalawang tanong, ngunit hayaan mo akong sagutin ang mga ito ng magkasama. Tumawa si Jasper at pagkatapos ay sinabi, ang mga negosasyon para sa JW upang makuha ang Nokia ay matagumpay na nalagdaan namin ang isang equity transfer agreement sa Finland National Social Security Fund sa kasalukuyan. Ang JW ay may kabuuang 51.2% na bahagi ng Nokia. Kabilang dito ang 22% mula sa Finland National Social Security Fund, 9.2% mula sa National Workers Union, at 11% ng Finland National Telecommunications Group. Ang iba pang 10% ng mga bahagi ay mula sa mga pangalawang merkado tulad ng mga stock at securities. Tungkol sa pangalawang tanong, nais kong ipaliwanag na kahit na ang paksa ng pagkuha na ito ay JW, hindi ito nangangahulugan na ang JW ay tiyak na papasok sa industriya ng mobile phone, novel drama. Sa sandaling lumabas ang sagot na ito, nag-init ang mga reporter sa ibaba. Mr. Lane, ang ibig mo bang sabihin ay ang pagkuha na ito ay malamang na isang purong pagkuha ng kapital? Mr. Lane, hatiin ba ni JW ang Nokia at ibebenta ito? Mr. Lane. Nagtaas ng kamay si Jasper at sinabing, lahat, hindi pa ako tapos magsalita. Una sa lahat, hindi ko hihiwalayan ang Nokia, at pangalawa, ang kasalukuyang preliminary ko. Ang pagsasaalang-alang ay upang pagsamahin ang Nokia at Blau Mobile. Sa paggawa nito, gagamitin ko ang pagkakataong ito upang ipahayag ang isang bagay, ang kumpanya ng Sommerland na Blau Mobiles ay ganap na pag-aari ko. Kaya, ang Nokia, tulad ng JW, ay malamang na maging isang ari-arian sa ilalim ng aking pangalan, ngunit hindi ito kabilang sa parehong sistema ng independenteng sistema ng pananalapi ng JW, na kung saan ay i-audit din ito ng hiwalay. Isang mahalagang puntong dapat isaalang-alang na ang Nokia ay isang katutubong kumpanyang Finnish at kasalukuyang pinakamalaking tatak ng mobile phone at tagagawa ng mobile phone. Sa loob nito ay mayroon na itong set ng mga independyente at mahusay na gumaganang mga sistema sa loob, kaya upang igalang ang libreng sistema ng Nokia sa sukdulang lawak, hindi ko nilayon na pilitin ang pagsasama ng dalawang kumpanya. Sa lalong madaling panahon, ang JW ay magsisimula ng isang muling pag-aayos. Ang orihinal na layunin ng muling pag-aayos na ito ay upang gawing mas madaling ibagay ang JW sa internasyonal na kompetisyon at lumipat sa pagiging isang multinasyonal na grupo. Pagdating ng oras na iyon, buo ang JW. Magbabago ang istruktura ng organisasyon, ako. Independyente at hindi na ito magiging responsable para sa anumang partikular na negosyo. Isasaalang-alang ni Ent ang paggawa ng JW Capital. Sa halip, ito ay gaganap bilang parent company na may hawak ng mga subsidiary na kumpanya nito at tatakbo ayon sa isang grupo o consortium ng modernong enterprise operation at management practice. Siyempre, para sa higit pang mga detalye, malugod naming tinatanggap ang lahat na tumutok sa opisyal na website ng JW. Ibabahagi namin sa iyo ang balitang ito sa lalong madaling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 17:15. Bawat salitang binitawan ni Jasper ay nagbabagang balita. Ang JW ngayon ay hindi na ang hindi kilalang tao na hindi pinansin ng lahat kahit na sinisigawan sa kalye gamit ang loudspeaker. Ang JW ay mayroon na ngayong pamagat ng numero 1 pribadong negosyo ng Sommerland. Bagamat walang formal na pagkilala sa publiko, malinaw na mas sikat si JW kaysa sa ibang kumpanya ng Sommerland sa paningin ng mga dayuhan, bilang karagdagan dito, sa mga tuntunin ng laki, istruktura ng organisasyon, o pangkalahatang sukat ng mga operasyon, ang JW ay isa ng tunay na behemoth. Ang JW, na sumasaklaw sa iba't ibang industriya gaya ng entertainment, real estate, internet, finance, at pagmamanupaktura ng electronics, ay nagawang maimpluwensyahan ang mga nakagawiyang atensyon ng hindi mabilang na mga tao sa bahay at sa ibang bansa nang hindi nalalaman sa kanilang bawat galaw. Ang balitang inihayag ni Jasper ay masasabing unang opisyal na pahayag mula sa JW na sila ay uunlad patungo sa pagiging isang internasyonalisasyon upang maging isang grupong konsorsyum. Sa sandaling matagumpay, ang JW ay magiging unang pribadong multinational na grupo ng Sommerland sa totoong kahulugan, at ito ay magiging isang higanti sa sandaling ito ay nabuo. Sa pagtingin sa pananabik ng mga mamamahayag sa ibaba,
Biglang napagtanto ni Jasper na si JW ay lumaki hanggang sa puntong ito pagkatapos niya ng napakaraming mga gabing walang tulog. Nang maalala niya noong kaka-reincarnate pa lang niya, daan-daang libo ang nakapagpa-excite sa kanya na hindi siya makatulog. Sa isang malambot na hininga, si Jasper ay nagkaroon ng isang pambihirang pagkakataon na maging mayabang at sinabi niya, ang layunin ng JW ay ang maging numero 1 sa mundo sa mga tuntunin ng halaga ng merkado. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ayan, ay isang kaguluhan. Gayunpaman, mas nasasabik ang mga mamamahayag. Hindi sila natatakot sa kabaliwan ng novel drama. Ang mga nakapanayam, isa sa lungat, mas galit sila, mas masaya sila. Sa ganitong paraan lamang sila makakapagbigay ng higit pang mga nakakapansing ulat. Sa kabaligtaran, ang kasiyasang opisyal na sagot ay magpaparamdam sa kanila. Sa gitna ng karamihan, mayroong isang media outlet na labis na nagalit. Halimbawa, ang mga reporter mula sa Sunrise Land at United States. Mr. Lane, bagaman malakas ang JW, mula pa rin sa pagkamit ng layunin na maging numero 1 sa halaga ng merkado sa mundo, tama ba? Wala ba ang pagpapakumbaba ng mga taong Summerland pagdating mo? Sabi ng reporter mula sa Sunrise Land. Sumulyap si Jasper at mahinang sinabi, mukhang naiintindihan mo ng mabuti ang kultura ng Summerland, iyon ay nasa ibabaw lamang. Kapag hindi tayo lumaban ng maharlika na iyon, nangangahulugan na ang maharlika ay hindi magkakaroon ng pagnanais sa iba na sila ay magalang. Ngunit ang Summerland ay hindi kailanman naging bansa o bansa na handang hulihin ang anumang bagay na dapat labanan. Ang gusto kong gawin o si JW ay magtakda ng isang halimbawa sa Summerland alinman sa mga tao sa Summerland ang pinakamahusay na gawin ito o hindi gawin ito ng mataas. Bawat salita ay parang kulog. Binigkas. Muntik nang itapon ng SCTV reporter ang mikropono at nagpalakpakan. Napakaganda ng pahayag na ito. Namumula ang reporter ng Sunrise Land, ngunit nakita ito ng reporter mula sa United States at sarkastikong sinabi, mukhang maganda, pero malayo ka sa pagiging numero 1 sa mundo. Higit pa rito, sa pagkakaalam ko, ang mga pondo ng JW Foundation ay malalim sa quagmire ng United States stock market, at wala kang pagpipilian kundi mag-apply para sa isang lockdown order para protektahan ang iyong sarili. Mr. Lane, kakailanganin mong gumastos ng hindi bababa sa 25 bilyong US dollars para makakuha ng Nokia. Mayroon ka ba talagang ganoong kalaking pera? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 17:16. Pagkatapos ng reporter mula sa Estados Unidos. Ang ibang mga reporter ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Bukod pa riyan, tinitigan niya si Jasper ng nakakapasong mga mata, umaasang masasagot niya ang napakahirap na tanong na ito. Tumingin si Jasper sa reporter at sinalubong ang masamang tingin nito. Samantala, ipinagmamalaki ng reporter na ito parang naisip niya na hindi kaya ni Jasper. Sagutin mo ng maayos ang tanong niya, novel drama. Tiningnan niya si Jasper na may mapanuksong mga mata at nginisyan sa gilid ng kanyang bibig. So paano kung may pera ka? Paano kung isa kang malaking boss? Natulala ka pa rin sa akin. Kaibigan kong reporter, sa ilalim ng tingin ng karamihan, dahan-daang nagsalita si Jasper. Ang kanyang tono ay kalmado at ang kanyang pananalita at kilos ay may poise. I wonder how much your monthly. Ang kita. Natigilan si Smither nang marinig ang tanong na ito. Pagkatapos, hindi niya sinasadyang tumugon ng may kaunting pagmamalaki. Ako ay isang makaranasang senior reporter mula sa BBC, at makakakuha ako ng humigit kumulang 150,000 US dollars sa isang taon kung isasama ko ang mga gastos sa paglalakbay. Ang 150,000 US dollars na na-convert sa NER dollars ay halos 1 million summer dollars sa taunang kita. Ang kita na ito ay itinuturing na bahagi ng grupong may mataas na kita sa lahat ng antas ng pamumuhay sa buong mundo, hindi pa banggitin sa industriya ng pamamahayag. Tumango si Jasper at sinabing, "Siyempre, ang Estados Unidos ay ang pinakamalakas sa mundo." Bago matapos ni Smither ang kanyang ipinagmamalaki salita, putol ni Jasper. Ngunit kung gusto kong gawin itong 150,000 US dollars, maaari kong gawin ito habang nakikipag-usap ako sa iyo kung ang pangungusap ay medyo mas mahaba, tulad ngayon, maaaring higit sa 150,000 US dollars.
Sinalubong ng mga gulps ang sinabi ni Jasper. Namutla sa mukha ang matagumpay na ekspresyon ni Smither. Gusto niyang pabulaanan, ngunit nang maisip niya agad ang at kayamanan ng binata mula sa Summerland. Feeling humiliated, he blurted out, "How can you be so shameless to compare your..." Bakit hindi? Dahil alam mo na ang iyong kayamanan at ang aking kayamanan ay nasa parehong antas, bakit gamitin ang iyong $150,000 annual salary perspective upang matukoy kung kayang bayaran ang isang kumpanya? Tanong ni Jasper. Nagdilim ang mukha ni Smither at pagkatapos ay namutla. Nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Gayunpaman, ang mga pondo ng JW Foundation ay nakalock sa katotohanan." Oo, totoo iyon, at hindi ko ito pinabulaanan. Gayunpaman, sa palagay mo ba ay sa akin o sa JW ang pondo ng JW Foundation? Ang karamihan sa mga pondong iyon ay nagmumula sa iba't ibang mamumuhunan kahit na ang JW. Ang pondo ng foundation ay nasa stock market ng Estados Unidos, narito pa rin ang JW Capital at ang buong JW system. Kaibigan kong reporter, paano ka nakakasigurado na hindi ko mailalabas ang pera para makumplito ang pagkuha ng Nokia? Ang mukha ni Smither ay sobrang tigas at ang kanyang ekspresyon ay hindi rin kaaya-aya. Sa ngayon, gusto niyang maghukay ng butas at magtago sa loob nito. Lahat, iyon lang para sa araw na ito. Ang higit pang mga detalye ay ibubunyag sa pamamagitan ng mga opisyal na channel sa ibang pagkakataon, kaya't mangyaring abangan ito. Pagkatapos magsalita ni Jasper, tumalikod na siya at naglakad palayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 17:17. Sa pag-alis ni Jasper, ito ay labis. Maikli ngunit nagbibigay kaalaman na sagot sa tanong ng reporter ay inilabas. Sa isang iglap, ang buong mundo ay nasa isang kaguluhan. Ang industriya ng pananalapi, ang industriya ng pagmamanupaktura ng mobile phone, at maging ang mga kaugnay na upstream at downstream na industriya ng mobile phone, ay lahat ay binibigyang pansin ang balita ng matagumpay na pagkuha ng Nokia ng lalaking ito na nagngangalang Jasper Lane mula sa Summerland. Walang nakakaalam kung paano nakumpleto ni Jasper ang pagkuha ng siglong ito na kinasasangkutan ng $10 bilyong sa pinakamalaking tatak ng mobile phone sa mundo nang walang kaunting kaalaman sa labas ng mundo. Sinabi ng Washington Daily News, matapos turuan ng kabataang ito mula sa Summerland ang mga tinatawag na elite sa Wall Street ng isang leksyon, muli niyang natapos ang isang acquisition na nakatakdang pumunta sa kasaysayan na walang nakakaalam tungkol dito. Kung mas maraming lalaki ang Summerland na ganito, natatakot ako na malapit ng mamuno si Summerland sa buong mundo. Novel drama. Sinabi ng BBC TV, magkano ang pera ng mayabang na lalaki mula sa Summerland sa kanyang halos daan-daang bilyong US dollars ang nakulong sa kumunoy ng stock market ng Estados Unidos, ngunit nakuha niya ang Nokia na may kahangahangang paggamit ba ito ng siglo o scam ng siglo. Ang United Kingdom Financial Synopsis ay nagsabi, kapag ang isang tao mula sa Summerland na itinuturing na pinakamahiwagang henyo sa kapital noong ika-21 siglo ay nakakuha ng pinakamalaking tatak ng mobile phone sa mundo, anong uri ng kemikal na epekto ang magkakaroon ng kombinasyon ng dalawa? Sinabi ng Sunrise Daily, isang kasuklam-suklam na tao mula sa Summerland at ang kanyang mas kasuklam-suklam na negosyo ay pumunta sa Finland at nakuha ang pinakamalaking tatak ng mobile phone sa mundo pagkatapos natanggayan ang pinaghirapang yaman ng Sunrise Land. Ito ay isang insulto lamang sa Sunrise Land. Sinabi ng Summerland SCTV News, JW Capital. Matagumpay na nakuha ang Nokia. Ito ang pinakamalaking pribadong negosyo na nakakuha ng mataas na kalidad na mga ari-arian sa ibang bansa. Ang tagumpay ng acquisition na ito ay nangangahulugan na ang ating mga pribadong negosyo ay may lakas na pumunta sa ibang bansa at harapin ang mundo. Dahil hindi mabilang na mga tao ang nagulat sa biglaang malaking paggastos ni Jasper, nagpakita na si Jasper sa airport ng Finland. Kailangan mong maging responsable para sa pag-follow up mula dito at sa labas, sabihin sa domestic team na pumunta din sa lalong madaling panahon. Sa waiting hall, maingat si Jasper. Pagtuturo kay Greg sa mga susunod na galaw. Nilamon ng Blau Mobiles ang Nokia. Hindi pagmamalabos na ilarawan ito bilang isang sobrang ambisyosong hakbang. Sa sistema man o administrasyon, ang Blau Mobiles ay mas mababa sa Nokia. Kaya,
Mayroon akong dalawang kinakailangan para sa iyo. Una, hindi ka pinapayagang makialam sa pang-araw-araw na pamamahala ng Nokia, at lahat ay napapailalim sa pagsasaayos ni Reynoldson. Pagkasabi noon ni Jasper ay napatingin siya sa may balbas na si Reynoldson sa tabi niya. Reynoldson, iiwan ko ito sa iyo. Tumanggo si Reynoldson at sinabing, huwag kang mag-alala, boss, alam ko na ang dapat kong gawin. Pagkatapos tumanggo, sinabi ni Jasper kay Greg sa Samrish, ipaubaya ko na sa iyo ang isyo ng pagtaas ng stock. Bagaman halos lahat ng mga lumang shareholder ng Nokia ay mapapawi sa sandaling madagdagan ang mga share, kung gusto mong tunay na kunin ang Nokia, hindi mo dapat gamitin ang lahat ng orihinal na tauhan ng Reynoldson pagdating sa panloob na pamamahala, kung hindi, ikaw ay magiging hindi epektibo ng mga nasasakupan, at ito ay magiging lubhang mahirap. Ngunit ito ay isang bagay para sa hinaharap sa ngayon, ang gusto ko ay para sa iyo at sa domestic team na subukan ang iyong makakaya upang makuha ang kakanyahan ng Nokia upang sa hinaharap, ang pagpapasok sa inyo sa kumpanya ay nagsisilbi sa isang mahusay na tinukoy na layunin, kung hindi, hindi ko kayo papasukin sa kumpanya sa unang pagkakataon. Tumanggo si Greg at same time na sinabi, ay, maintindihan. Sige, mauna na ako. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Greg at sinabing, Mr. Lane, hanggang kailan ka mananatili sa Estados Unidos sa pagkakataong ito? Nagmamadaling tanong ni Greg. Babalik ako sa Summerland bago maalis ang lock order ay muling ayusin ko ang JW pagkatapos kong matugunan ang lahat. Nang matapos magsalita si Jasper ay pinabalik niya ang dalawa habang naglalakad papunta kay Celine na naghihintay sa di kalayuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 17-18. Kailangan kong sumakay sa eroplano ngayon. Nang makita ni Celine si Jasper na naglalakad, nakangiting sabi nito. Ngayon, sumagot si Jasper, bakit hindi ka sumama sa akin? Hindi pwede. Mahinang huminga si Celine at itinaas ang daliri para ituro ang puso ni Jasper. Sinabi niya, huwag mong isipin na ang sinabi mo ay nangangahulugang hindi ako makakalimutan na nagsasabi ka ng mga bagay na hindi naaayon sa iyong nararamdaman. Sabi ni Jasper na may takot na takot, bakit hindi ka papayag na sundan ako? Hindi ako pupunta doon para gumawa ng kahit anong mali. Ganyan na baka open-minded ang mainland ngayon. Maaari mo pang ang puntahan ang iyong kasintahan ng buong tapang, ha? Curious na tanong ni Celine. Nagdilim ang mukha ni Jasper at sinabing, anong manliligaw? Anong kalokohan ang isinusuka mo? Jasper, may lakas ng loob ka bang sabihin sa akin na hindi mo makikita si Anna? Biglang sabi ni Celine through gritted. Ngipin. Para bang natagpuan niya ang pagkakataong mailabas ang galit sa kanyang puso. Pero hindi ko siya mahal, novel drama. Walang tiwala si Jasper sa sinabi nito. Napakasama nito. Sinaman ng tingin ni Celine si Jasper at sinabing, I hate men like you all appear so sanctimonious but behind the scenes, you're all the same, you will be immobilized the moment you see a beautiful woman, right? Pagkatapos niyang magsalita ay biglang tumawa si Celine nang makita niya ang hiya sa mukha ni Jasper. Ang kanyang tawa ay parang puting nyebe na sumasalubong sa mainit na araw. Lahat ng dati niyang kawalang kasiyahan at hinanakit ay nawala ng walang bakas. Ang kanyang pagtawa ay naging imposible upang masabi kung ang kanyang dating galit ay tunay o hindi. Habang nakahinga ng maluwag si Jasper at naramdaman niyang kaya niyang lagpasan ang hamon ng araw na ito, narinig niyang nagtanong si Celine ng isang tanong na maaaring magdulot ng takot sa sinumang lalaki. Sa pagitan namin ni Anna, sino sa amin ang mas magaling? Napaawang ang sulok ng bibig ni Jasper. Akala niya wala sa mga babae siya. Nakipag-ugnayan sa mga hindi ordinaryong babae. Nalalapat ito sa kanyang opisyal na partner na sina Wendy, Anna, at Celine, na nakatayo sa harap niya ngayon. Hinding-hindi sila magtatanong sa kanya kung sino ang una niyang ililigtas kung pareho silang nahulog sa tubig ng kanyang ina. Gayunpaman, minamaliit niya ang likas na katangian ng isang babae sa pagtatapos ng araw. Magkaiba kayo ng klase, kaya paano kung may kukumpara ang inyong dalawa? Nang marinig ang oportunistang sagot ni Jasper, napangisi si Celine. Ang ibig mong sabihin ay wala akong qualifications, compare with her. Hindi ko sinabi iyon. Biglang natarante si Jasper. So iniisip mo yon, Celine? Nagtanong.
Malapit nang magta-take off ang flight mo. Tinuro ni Jasper ang karatula sa likod niya at sinabing, huwag kang mag-alala, VIP ako ng airline kung hindi ako sasakay sa eroplano, hindi maglalakas loob ang eroplano na lumipad ng walang autorisasyon, malamig na singgal ni Celine. Alam ko kung bakit napakataas ng flight delay rate ngayon, walang magawang sabi ni Jasper. Tumigil ka sa pag-istorbo, wala akong masasabi tungkol kay Wendy, pero paano ako mas mababa kay Ana sa mga tuntunin ng ating katawan, hitsura, balat, ugali, at pinagmulan ng pamilya? Mayabang na tanong ni Celine. Hindi ka, mabilis na sabi ni Jasper. Kung gayon bakit hindi mo siya itapon? Tanong ni Celine sabay hilig ng ulo. Sabi ni Jasper na may awkward na mukha, stop talking nonsense. What the hell is this? I am just teasing you. See how nervous and anxiety you are. Hindi ka nakakatuwa. Nag-iba na naman ang tono ni Celine at naging kasing lambot ng tubig. Itinaas niya ang kamay para ayusin ang coat ni Jasper at humajijek. Gusto ko lang makita kung ano ang magiging reaksyon mo sa sitwasyong ito. Nakakatuwa, haha. Hindi nakakatawa ang ganitong klaseng biro, sabi ni Jasper na nakahinga ng maluwag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1719. Sige, bilisan mo sumakay na sa eroplano, kailangan din. Iba ang boarding gate natin at mas malayo ang sa iyo, mas maaga kang pumunta. Tinitigan ni Celine si Jasper at sinabing, dapat kang maghanda. Kung alam mo man na makikita mo si Ana, kung gayon ay hulaan mo na malamang alam na ni Ana na kasama mo ako bago mo siya puntahan, nagbibiro siya ng tanungin ka ng mga tanong na ito, ngunit hindi ko matiyak kung magiging siya kapag ginawa niya ang parehong. Ayaw niya. Huminga ng malalim si Jasper, pinigilan ang pagnanais na ibalik ang tiket. Sana tayo. Biglang tumayo si Celine at hinalikan si Jasper sa pisngi, novel drama. Malambot ba at mabango? Matamis na tanong ni Celine nang makalapit. Tainga ni Jasper. Sa sandaling ito, ang tanging naramdaman ni Jasper ay ang pag-goosebump sa buong katawan. Nanginginig ang bawat buto sa kanyang katawan at may malakas na udyok na hilahin ang babaeng nakatayo palapit sa kanya sa kanyang mga bisig at durugan ito. Oo, matapat na sagot ni Jasper. Hindi man lang niya napansin na paos at tuyo na ang boses niya. Para siyang natuyo. Pagdating mo sa Estados Unidos tandaan mong sabihin sa akin kung ako ay mas malambot at mas mabango kaysa kay Ana. Malumanay na sabi ni Celine at walang pag-aalinlangan na tumalikod. Napatingin si Jasper sa magandang figure ni Celine. Pakiramdam niya ay nananatili pa rin sa kanyang katawan at pisngi ang kakaibang alindog ng babae. With a bitter chuckle, tumalikod si Jasper at naglakad papunta sa gate niya. Ang hindi niya alam ay si Celine, na naglalakad patungo sa boarding gate, ay nakakuyom ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay bumubulong sa kanyang sarili. Mas mababa ba ako sa Devixen na iyon? You good for nothing mongrel, you're actually traveling across the ocean to celebrate her birthday with her. Saktong pag-alis ng flight ni Jasper, dahan-daang lumapag ang isa pang flight. Isang walang ekspresyong Echo ang lumabas sa daanan kasama ang tatlong tao na nakasuot ng parehong malamig at seryosong ekspresyon. Ayon sa plano, pumunta muna tayo sa hotel para malaman ang lokasyon ni Jasper, at pagkatapos. Nasa kalagitnaan ng pangungusap si Echo ng emergency phone na dala niya. Tumunog. Itong phone na ito ay binigay sa kanya ni Fabian, bago siya umalis. Kung hindi ito partikular na mahalaga, hindi nila ito gagamitin. Kaya kung gagamitin nila ito, nangangahulugan ito na mayroong isang bagay na napakahalagang pag-usapan at kailangan nilang makipag-ugnayan kaagad sa isa't isa. Sinagot ni Echo ang tawag pagkatapos tumabi sa isang tabi. Sa kabilang dulo ng telepono, kay Fabian. Mabilis na narinig ang boses. Walang nakakaalam sa narinig ni Echo, nakita lang ng iba sa barkada ang mukha niya na tila maskara ng balat ng tao na walang ekspresyon na unti-unting nagiging kakilakilabot at baluktot. Kasabay nito, nagsiwalat din ito ng matinding kahihiyan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga ang mahalagang balita? You dumb *6. Si Echo, na pinahirapan ng labis na puot na nais niyang lipulin ang sangkatauhan, ay labis na nagalit na direkta niyang sinumpa ang kanyang sariling wika. Pagkatapos magmura ay ibinaba na ni Echo ang telepono. Inikat niya ang kanyang ulo, lumakad sa harap ng kanyang mga subordinate,
at sinabi sa pamamagitan ng gritted ngipin. Pumunta tayo sa Estados Unidos. Pagkasabi niya nun, tumalikod na si Echo para maglakad pabalik ng airport. Ang tatlong nasasakupan ay malamig din mga dugong pumatay, ngunit sa oras na ito, nagkatinginan sila at hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang Maldita na iyon ay sumakay sa eroplano papuntang Estados Unidos 10 minuto ang nakalipas. Parang umuungal si Echo. Ang eroplano ay pumailang lang sa langit. Pagkalipas ng 6.5 oras, dumating ito sa Los Angeles, ang pinakamalaking lungsod sa kanlurang Estados Unidos. Bagamat ang lokal na oras ay 3:30 na ng umaga, bilang isa sa mga pinakaabalang paliparan sa Estados Unidos, ito ay maliwanag pa rin. Dahan-daang bumaba ang eroplano. Makalipas ang mahigit 10 minuto, lumabas ng aisle si Jasper dala ang kanyang malita. Doon, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na naghihintay sa kanya habang nagbubuhat ng mga karatula na may pangalan mula sa malayo. Mr. Lane, nandito ka na. Inutusan kami ni Young Master Lo na ihatid ka diretso sa hotel kung saan matatagpuan si Miss Anna. Lahat pagkatapos noon ay naayos na ayon sa iyong mga kinakailangan. Lumapit ang isang medyo may edad na lalaki at magalang na sinabi. Pagkatapos tumango, sinabi ni Jasper, hindi alam ni Anna, di ba? Hindi alam ni Miss Anna na nakarating ka na sa LA. Nakangiting sagot ng lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1720. Mabuti naman. Nasiyahan si Jasper. Ang pagdiriwang ng kaarawan ng isang babae ay palaging mas makabuluhan kaysa praktikal. Pagkatapos ng lahat, ano ang pinakamahalaga? Bagay sa babae. Siyempre, ito ay sorpresa at romansa. Partikular na nilapitan ni Jasper si Henry sa pagkakataong ito at hiniling na tulungan siyang makipagsabuatan sa bodyguard ni Anna. Nang makita ito, naging kapaki-pakinabang ito. Halika, punta muna tayo sa hotel. Kailangan ko pang ayusin ang natitira. Tandaan, huwag mag-leak ng anumang impormasyon. Napayuko si Jasper at sumakay sa kotse habang sinasabi iyon. Huwag kang mag-alala. Kung ang mga taong ito ay ma-assign na maging bodyguard ni Anna, dapat sila ang mga confidants ng Loz at nakita na rin nila si Jasper noon pa. Maliban doon, naintindihan din nila ang posisyong novel drama ni Jasper. Among the Loz, so natural, very cooperative sila. Sa sandaling umalis ang kotse sa airport at tumungo sa downtown Los Angeles, nakatanggap si Jasper ng tawag. Kumunat ang noo ni Jasper nang makita ang pangalan ni Anna na nakadisplay sa caller ID. Mahuhulaan kaya ng babaeng ito ang hinaharap. O may problema ba sa proseso at nalantad ang kanilang plano? Sa isip na puno ng pagdududa, sinagot ni Jasper ang telepono. Mr. Lane, isa na namang nakakasira ng lupa ang ginawa mo ngayon. Ang nakaka-relax na boses ni Anna ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Nang marinig ni Jasper na hindi niya agad tinanong kung nasaan siya, alam niyang hindi pa nalantad ang kanilang plano. Nakahinga siya ng maluwag at nakangiting sinabi, naging abala ako sa bagay na ito. Buong panahon, nakatanggap ka na rin ba ng balita dyan? Siyempre, maraming tao sa paligid ko. Pinag-uusapan ang paggamit mo ng Nokia. Sa isang high-end na privado at custom na cocktail party sa Los Angeles, napasando si Anna sa railing sa tabi ng isang tahimik na terrace sa pagkabagot. Nilalaro niya sa isang kamay ang mga decorative flowers habang hawak naman ng isa niyang kamay ang phone na kausap niya noon ni Jasper. Hindi mo man lang sinabi sa akin ang tungkol sa isang malaking bagay ng maaga, ako ang huling nakaalam. Hindi kasi ako sigurado kung gaano ako magiging matagumpay noon, kaya hindi ko sinabi sa iyo ngayon na nagtagumpay ako. Siyempre, ang lahat ay nagtagumpay. Hindi ba ako ay lubos na mapapahiya kung ang pagkuha ay hindi matagumpay? Napakaganda ng ngiti ni Anna nang marinig ang boses ni Jasper. Babalik ka sa bansa pagkatapos mo sa Finland, di ba? Malapit na. Kailan ka babalik? Sa kalahating buwan sa tingin ko. Hihintayin kita pa uwi. Hindi niya talaga alam kung kailan niya makikita si Jasper. Kaya naman, medyo nadismaya si Anna. Gayunpaman, hindi niya iyon ipinakita sa kanyang boses. Sa halip, nakangiting sabi niya, okay, sasabihin ko sa iyo pagdating ng panahon. Sige, binababa ko na. May tumatawag sa akin, kaya mamaya na lang kita kakausapin.
Pagkasabi ni Ana ay ibinaba na niya ang telepono. Bumagsak ang mukha ni Ana nang umalis ang telepono sa kanyang tainga.